The Boss Husband. Credit to the author. 578 hanggang 85. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Isa itong lalaking magulo at mahaba ang buhok na hanggang balikat. Hindi magiging sorpresa sa marami kung sinabi niyang hindi siya naligo ng ilang linggo. Maaaring gumamit din ng kaunting trabaho ang kanyang facial hair. Ang pagsusuot ng isang pares ng manipis na itim na frame na salamin ay sinadya upang itama ang nearsighted vision, mukhang bata pa siya. Napakakaunting mga salita upang ilarawan ang isang lalaking tulad niya. Pagkatapos ng lahat, nakasuot siya ng lab coat sa western restaurant. Ang puting Amerikana ay tila hindi katulad ng suot ng mga doktor sa ospital. Ang kanya ay nabahira ng tila pintura at tina ng iba't ibang kulay. Para siyang baliw na scientist sa mga pelikula. Bilang karagdagan, ang lalaki ay nagsuot ng isang pares ng napakataas na kalidad na navy leather na bota. Sila ay mahusay na pagod sa paghusga sa pamamagitan mga gasgas sa ibabaw na naipon sa paglipas ng mga taon. Ang mga sintas ng sapatos ay hindi nakatali, ngunit ang sapatos ay nakakagulat na magkasya. Ang paglitaw ng lalaki ay nagpakunot ng mga kilay ng marami sa mga nagpapakilalang manggagawang may hawak na ginto at ang matataas na uri ng mga mamimili sa ikalawang palapag. Expected of course, sa isang lalaki na hindi mas maganda kaysa sa isang pulubi sa tabi ng daan. Mukhang problemado ang waiter ng restaurant na nagsisilbi sa kanya. Alam niyang malaking panganib ang pagpapaakyat sa lalaking ito sa itaas. Bilang isang server lamang, hindi magiging maganda para sa kanya kung hindi niya mapasaya ang mga customer. Ang problema ay nasa kakaibang identification card na pag-aari ng lalaki na naging dahilan upang mapatigil maging ang tagapamahala ng restaurant na nagpapasya sa kanya. Kaya, napilitan ng server na aliwin siya anuman. Pagkatingin sa paligid, itinuro ng lalaki ang isang mesa malapit sa kina Justin at Jane. Walang emosyong sinabi niya, "Uupo ako dyan." Mabilis na tumango ang server bilang pagsang-ayon at umalis. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa mga mata ng bisita. Ang gusto lang niyang gawin ay mabilis na ihanda ang mesa at ipaubaya ang iba sa ibang mga server. Nagkatinginan sina Justin at Jane, alam nilang dumating ang estranghero para sa kanila. Nang maayos na ang pagkakaupo ng lalaki sa mesa, umalis kaagad ang server bago niya hiniling ang isa pang empleyado na kunin ang mga order ng lalaki. Nang makitang nanatiling tahimik ang lalaki, hindi siya pinansin ni Justin at nag-toast kay Jane ng alak bago nagsimulang kumain. Si Jane, gayunpaman, ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang hindi komportable sa paningin ng lalaking ito. Sa kabila ng halos 2 metro ang layo, nakita niya ang nabubulok na amoy sa lalaki. Kumpiyansa siya na ang lalaki ay nagsagawa ng biochemical research kamakailan. Isang larangan na pamilyar sa kanya. Ang kanyang orihinal na nag-iisa, mahalagang oras kasama si Justin ay winasak ng isang hindi inanyayahang panauhin ng ganoon. Dahil iniwan ng lalaki ang ibang mga kumakain sa kani-kanilang bisyo, napagpasyahan nilang pabayaan siya. Isang hinirang na batang server pagkatapos ay lumapit sa lalaki at nagtanong, "Sir, gusto mo bang irekomenda ko sa iyo ang isang bagay, o gusto mo bang magpatuloy sa pag-order?" Sumagot ang lalaki, "Bigyan mo ako ng 2 piraso ng 18 onsa na ribeye." Tumango ang server bago nagtanong, "Paano mo gustong gawin ang mga ito?" "Extra rare," sagot ng lalaki. Natigilan, nag-alinlangan ang server sa kanyang pandinig. "I'm sorry pero nasabi mo bang extra rare? Ano ito? Kung hindi mo alam kung paano lutuin ang mga ito sa ganoong paraan, kumuha na lang ako ng hilaw na karne ng baka. Dapat ay sariwa pa ito," sabi ng lalaki. Sa wakas, ang server na takot ay nagtanong, "Kung gayon, Sir, anong inumin ang gusto mong samahan ng iyong karne?" Kinawian ng lalaki ang kanyang kamay. "Nagdala ako ng sarili ko. Kunin mo ngayon ang hilaw na baka." "Ha?" Natigilan muli ang server. Biglang inabot ng lalaki ang kanyang braso sa kanyang lab coat at kumuha ng isang basong bote ng half-finished alcohol. Ito ay halos kasing laki ng isang regular na latang inumin at walang tatak.
Ang server ay mukhang walang pinagkaiba sa isang beater board nang ilagay ng lalaki ang bote sa mesa, not to mention it was liquor. Malumanay niyang sinabi, "Sir, hindi namin pinapayagan ang mga inumin sa labas dito." Nang matapos magsalita ang server, ibinaba niya ang kanyang baba na halos pagong na siya. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang lalaki. Ang ginawa lang niya ay kumuha ng isang deck ng daang yuan na pulang banknotes. Mayroong hindi bababa sa 10 piraso na nagkakahalaga ng 1,000 yuan. "Tirain ang perang ito bilang kabayaran ko para sa iyong alak dito," sabi ng lalaki. Hindi nakaimik ang server. Ang pera ay higit pa sa sapat para makabili ng pinakamahal na alak sa restaurant. Nanginginig pa habang tinatanggap ang pera, saka mabilis na binilisan para kunin sa lalaki ang order niya. Ang mga kilos ng kakaibang lalaki ay napansin ng marami sa mga kumakain doon. Ngunit sila ay na-curious higit sa anupaman kaya't hinayaan nila siyang mag-isa. Bahagyang kumunat ang noo ni Jane nang marinig niya na ang lalaki ay karaniwang nag-order ng hilaw na karne. Siya ay isang babae pagkatapos ng lahat. Ang pagnguya ng dagwang baka ay hindi isang pangkaraniwang iniisip niya. Hindi pinansin ng lalaki ang tingin ng lahat. Tinanggal niya ang takip ng bote, ibinaba niya ang ilang alak sa kanyang bibig. Hindi man lang siya nag-abalang gamitin ang wine glass sa mesa. Nakita ni Justin na medyo nakakatawa ang buong sitwasyon. Bagamat hindi niya masyadong pinapahalagahan ang pagsasagawa ng etiquette, kinuha ng lalaking ito ang salitang uncultured sa ibang antas. Naramdaman ni Justin na kahit siya ay may mas mabuting pag-uugali kaysa sa taong ito. Hindi nagtagal, ang amoy ng alak ng lalaki ay naglabas ng masangsang na amoy. Sa halip na tawagin itong inuming may alkohol, mas tumpak itong tinukoy bilang kemikal. Si Jane ay dahan-daang ngumunguya ng kanyang steak na sinusubukang isipin ang kanyang sariling negosyo. Nang mapansin niya ang amoy, halos mailuwa niya ang laman sa bibig niya. Tumigil din si Justin sa lahat ng ginagawa niya. Hindi siya pamilyar sa amoy. Nakita na lang niya na hindi kapanipaniwala na may naglakas loob na dalhin ito sa isang western restaurant. Jamaican rum. Pagdududa ni Justin. Inubos ng lalaki ang inumin sa isa pang pagkakataon, ninanamnam ang lasa sa kanyang lalamunan. Paglingon niya, ngumiti siya at nagtanong, "Alam mo ba iyon?" Ngumiti ng mapait si Justin. "Talaga?" Isip niya. Nagtataka na tumingin si Jane kay Justin na tila alam niya ang pinagmulan ng alak. Talagang pamilyar siya sa mga high-class na alak ng ubas, ngunit hindi pa niya narinig ang mga kakaibang alkohol na tulad nito. Sa nilalamang alkohol na higit sa 80%, ang isang subo ay magiging ganap na walang silbi ang isang tao. Ito ay sinasabing isa sa pinakamasamang inuming nakalalasing sa mundo. Karaniwang umiinom siya ng acid, paliwanag ni Justin kay Jane. Dahil sa gulat, bahagyang ibinuka ni Jane ang kanyang bibig nang marinig ang nilalaman ng alak. Alam niya na ang katawan ni Justin ay hindi maaaring sakta ng alkohol dahil sa kanyang pisikal na katangian. Ngunit ang lalaki ay dapat magkaroon ng isang hindi pangkaraniwang konstitusyon ng katawan upang malayang uminom ng alak. Isa pa, kung amoy-amoy ang likido, bakit niya ito dadalhin? Isa pang subo ang ininom ng lalaki. Malumanay na sinabi niya, mukhang hindi gaanong marunong si Princess Jane gaya ng iminumungkahi ng mga chismis. At least, mas alam ni Mr. Gibson pagdating sa alak. Hindi rin nagulat sina Justin o Jane nang tawagin ng lalaki ang kanilang mga pangalan, dahil alam nila na siya ay dumating para sa kanila. Gayunpaman, ang pagiging scorned ng sinuman ay hindi umupo ng maayos sa kanya. Sa sandaling ito, dinala ng server ang isang plato ng karne ng baka. Mabilis itong inihain dahil ang lalaki ay karaniwang humingi ng hilaw na karne. Ang 2 piraso ng sobrang bihirang steak ay may manipis at puting layer sa labas. Sila ay mahalagang mga madugong bloke. Mabilis na umatras ang server sa paghahatid ng pagkain. Hindi niya akalain na masisilayan niya ang isang customer na humihiwa at kumakain ng hilaw na karne. Pinagsama-sama ng lalaki ang mga steak at itinaas ang tinidor at kutsilyo bago sabay-sabay na hiniwa. Kapag inilapat ang presyon, ang mga steak ay naglabas ng kulay dugo na likido sa plato habang ang sariwang karne ng baka ay naglalabas ng amoy ng dugo. Ang lalaki ay parang isang halimaw na umaamoy sa biktima nito. Pagbukas ng kanyang bibig, inihatid niya ang sariwang karne sa kanyang bibig.
Ninuya niya ito sa napakalaking galaw, habang naghihiwalay at paulit-ulit na nagsasali ang kanyang mga panga. Habang ngumunguya ang lalaki, nagsimulang tumulo ang dugo at laway sa mga sulok ng kanyang bibig. Sunod-sunod na subo, hindi niya pinansin ang mga likidong umaagos mula sa kanyang bibig. Sa paraan ng pagkain niya ay nakaramdam ng lubos na pagkasuklam si Jane at halos may suka. Nawalan ng gana, ibinaba niya ang kanyang kutsilyo at tinidor bago umiwas ng tingin. Si Justin, sa kabilang banda, ay walang naramdaman. Nakita na niya ang bangkay ng tao sa bawat estado ng proseso ng pagkaagnas nito, kaya hindi naman talaga isang hamon ang pagtingin sa isang taong ngumunguya ng hilaw na karne. Dahil nawalan na ng gana si Jane, sinundot niya ng tinidor ang kanyang steak bago masayang kumain nito. Nang halos maubos na ng lalaki ang kalahati ng kanyang pagkain, lumingon siya kay Justin na kumakain din ng kanyang karne ng baka. Pagbuka ng kanyang bibig, ipinakita niya ang kanyang madugong mapuputing ngipin at sinabing, "Pasensya na, nagutom ako kaya nakalimutan kong magpakilala. Ako si Brayden, karangalan ko na makilala sa wakas ang pangalawang henerasyong Pluto." "Ano, ikaw si Brayden?" tanong ni Jane, nagulat, bago pa man sumagot si Justin. Hindi inaasahan ni Justin na siya ang sinasabi niyang siya. Dahil sa sakuna na dulot ni Kristen noon, medyo seryoso niyang nilabanan at natalo si Baron. Bagamat alam niyang may mga epekto ang kanyang mga aksyon, hindi niya pinag-isipan ng matagal ang paksang iyon. Gayunpaman, may bahagyang impresyon si Justin kay Brayden. Pagkatapos ng lahat, nabanggit na ni Teresa, Abbas Morgana, at ng iba pa ang kanyang pangalan noon. Sinira pa ni Quintus mula sa angkanang yan ang pangarap ni Parley na mahalal, at lahat ito ay salamat sa henyong siyentipiko ng Zeneca, si Brayden. Kung ikukumpara sa kanyang kapatid na mukhang walang katotohanan, talagang kawili-wili ang hitsura ni Brayden. 579. Habang hinihiwa ang mga steak, mahinahong nagtanong si Brayden, sa tingin ba ni Prinsesa Jane ay isang impostor? Si Jane ay nasusuka sa pagtingin sa kasuklam-suklam na kasamang kumakain. Ang kanyang ilong ay napuno ng masangsang na amoy ng Jamaican rum at dugong baka. Tinalikuran niya ang kanyang ulo nang nakakunot ang kanyang mga kilay, sinabi niya, "Bagaman alam kong kakaiba ka sa isang tiyak na antas, hindi ko akalain na magiging ganito ang lawak ng mga abnormalidad." "Salamat sa iyong papuri," sabi ni Brayden sa hindi malamang dahilan bago itinulak ang isa pang subo ng karne sa kanyang bibig. Habang ngumunguya siya, nagsalita siya, "Nabalitaan ko na si Princess Jane mula sa siyentipikong institusyon na Royal Society of London ay nagpunta kamakailan sa Stonegate, kaya iniwan ko ang lahat ng aking ginagawa at pumunta rito. Siyempre, matagal ko na ring hinahangaan si Mr. Gibson." Si Master Gibson ay isang elder na lubos na nirerespeto ng isang ito. "Dahil maswerte ako na nakilala ko kayong dalawa, pwede ba kayong uminom sa akin ng karangalan?" Hindi nasiyahan si Justin sa kahilingan. Inaasahan, ang kanyang relasyon sa Gibson clan ay hindi isang mahusay na pinananatiling lihim mula sa mga pangunahing tao sa Central City. Kahit anong pilit niyang iwan ang bahaging iyon ng kanyang nakaraan, lagi siyang mabibigo. Gayunpaman, kasunod ng pagpapabuti ng kanyang relasyon kay Rebecca, nagsimula siyang magparaya sa Gibson clan. At the end of the day, kahit na kinasusuklaman siya nina Parley at Lester, sina Gavin, Rebecca, at Sony ang ay lahat ay nahawakan siya sa kanilang magandang biyaya. Higit pa rito, hindi ang angka ng Gibson ang may balak na talikuran siya noon. Bagamat bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang tungkulin, hindi sila masisisi ni Justin ng buo. Kasunod ng kanyang elevation sa cultivation, tumaas din ang kanyang emotional quotient. Nagawa na niyang maging mas bukas ang isipan sa mga bagong ideya. Siyempre, hindi iyon nangangahulugan na si Justin ay ibang tao. Kaya lang niya mas makatwiran ang mga bagay-bagay. Ngumuso si Jane. "Hindi ba sa tingin mo ay mapagkunwari ka sa ngayon?" Bahagyang nagulat si Justin. Parang may nakaraan si Jane kay Brayden. Sinampal ni Justin ang kapatid ni Brayden. Gayunpaman, hindi pa sila nagkakasundo sa masasamang kondisyon ng isa't isa. Sa kabaligtaran, si Jane ay karaniwang kalmado at mapayapa. Hindi siya kadalasang madaling masaktan. Mukhang may hindi naintindihan si Princess Jane.
Hindi ako sigurado kung kailan ko nadisgusto si Princess. Alam na alam ni Brayden ang tunay na pagkakakilanlan ni Jane, kaya medyo outspoken siya. Si Justin ay tumingin din kay Jane nang may pagtataka. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong nanunuya ng isang tao. Nagpout si Jane sa kawalan ng kasiyahan. Bihira lang siyang magpakita ng galit. Ipinaliwanag niya kay Justin, para sa pagpili ng Nobel Prize noong nakaraang taon, inimbitahan ako ng Royal Swedish Academy of Sciences at ng Nobel Committee na maging isa sa mga finalist judge. Noong una, hindi ko binalak na makilahok dahil hindi lang ako lalabag sa panuntunan para sa sunod-sunod na paggawa nito, laban din ito sa namamatay na hiling ni Mr. Nobel. Ngunit hindi nagtagal, nagsiwalat sila ng ilang impormasyon tungkol sa mga kandidato. Noon ko napagtanto na ang pinakasikat na kandidato ay isang incheck. Sa sandaling ito, nakatutok ang tingin ni Jane kay Brayden na tahimik na ngumunguya ng kanyang steak. Malinaw, ang incheck ay isang direktang sanggunian sa kanya. Nagulat si Justin. Bagamat alam niyang kahanga-hanga si Brayden sa kanyang larangan ng pagsasaliksik, hindi niya inaasahan na magiging isang malaking hit siya sa mga kandidato para sa Nobel Prize. Alam din niya kung bakit imbitado si Jane. Dapat itong banggitin na ang Nobel Prize ay hindi kailanman iginawad sa mga siyentipiko ng pinagmulang Zen-Iken dahil sa maraming mga isyu sa politika o internasyonal. Sa makatuwid, ito ay naging mas komplikado kaysa sa isang karaniwang seremonya ng parangal. Bilang resulta, ang komite ng Nobel ay naghanap ng isang taong maaaring yumako sa responsibilidad bilang kanilang huling paraan. Nagkataon na si Jane lang ang may pagkilala sa mga siyentipiko sa buong mundo, kaya hindi magiging ganoon kalakas ang backlash. Sa siyentipikong komunidad, si Jane ay may espesyal na katayuan, dahil hindi siya naglingkod sa ilalim ng anumang partikular na institusyon. Ang mga estudyante ni Jane ay pawang mga elite mula sa buong mundo, at pinili niyang huwag sumali sa alinman sa kanilang pag-aaral. Siyempre, kasama dyan ang hindi pagbuo ng mga teknolohikal na advanced na armas para sa anumang bansa. Iyon ang dahilan na bagamat kinilala ang kanyang talento sa buong mundo, walang mga bansa ang nagtangkang mag-recruit sa kanya. Ito ay dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang tagapagmana ng Welsh Queen na hindi para sa sinumang pinakamahusay na interes para sa kanya na direktang maapektuhan ng kanilang mga digmaan. Pangalawa, isa siya sa iilang tao na inihayag ni Justin sa publiko na protektahan. Dahil hindi tutulungan ni Jane ang anumang bansa at magdulot ng kawalan ng timbang, habang pantay-pantay niyang sanayin ang mga siyentipiko ng bawat bansa. Walang nag-abala sa kanya na gawin ang anumang bagay na hindi niya gusto. Hindi banggitin na may mga epekto para sa mga taong gumawa. Hindi lang maintindihan ni Justin kung bakit galit si Jane sa pagiging isa ni Brayden sa mga kandidato. Nagpatuloy si Jane, nang malaman ko ang mga intensyon ng Nobel Committee, alam ko na ang Zenica na ito ay isa sa mga mananalo ng Nobel Prize sa taong iyon. Dahil kailangan ko lang na nandoon para makayanan ang pressure, tinanggap ko ang kahilingan nila sa huli. Sa sandaling ito, tumigil si Jane sa pagsasalita. Itinaas ang kanyang baso, humigop siya sa malamig na pulang alak bago nagnagigot ang kanyang mga ngipin. Noong panahong iyon, inanunsyo ko si Brayden mula sa Zenican Scientific Academy bilang pangkalahatang nagwagi sa bawat larangan ng chemistry. Gayunpaman, sa loob ng isang oras, tumawag ang Zenica upang ipaalam sa amin na tumanggi si Brayden na tumanggap ng anumang mga parangal mula sa ibang bansa. Nang tanungin ko ang dahilan, sinabi sa akin na hindi inisip ni Yon Buen na ang kanyang gawa ay maaaring husgahan ng sinuman. Pagkatapos pakinggan si Jane, kakaibang tumingin si Justin kay Brayden, malinaw na hindi niya inaasahan na siya ay mayabang gaya ng ipinaliwanag. Pagkatapos, ngumiti si Justin at nagtanong, at dahil dito, naging baliw ka. Paanong hindi ako magiging? Noong una, gusto kong tulungan ang komite na makayanan ang pressure, na ipahayag ang resulta sa pamamagitan ko. Ngunit ang lalaking ito ay naglakas loob na sumagot sa akin sa ganitong paraan. Talagang napahiya ko ang aking sarili sa harap ng buong mundo. Sa galit, uminom ulit siya ng red wine, dahilan para mamula ang pisngi niya. Naubos ang mahigit kalahati ng steak, biglang napangiti si Brayden. Princess Jane?
kaya galit ka pa niyan. Sa totoo lang, hindi ko na maalala kung hindi mo lang narigal ang kwentong iyon sa akin. Kung hindi talaga kita nagustuhan, hihingi ako ng tawad sa iyo ngayon. Itinaas ni Brayden ang kanyang bote ng alak bago uminom ng isang subo ng Jamaican rum. Kalimutan mo na yon. Hindi ako karapat-dapat humingi ng tawad mula sa isang mahusay na siyentipikong tulad mo, malamig na sabi ni Jane. Napailing si Justin na may ngiti. Kakabalik lang niya sa Zenica nang mangyari ang lahat kaya hindi niya namamalayan. Buti sana kung ibang tao ang gumawa nito, ngunit ang minamaliit sa kanya ay ang larangan na siya ang pinakabihasa. Siya ang guro ng napakaraming pangunahing pananaliksik mula sa iba't ibang bansa. At nagawa niyang ipahiya ang sarili niya. Harap ng bawat isa sa kanila. Walang sino man ang magiging masaya na nanggagaling sa ganoong sitwasyon. Lalo na hindi isang babae at kaedad niya. Kaya lang, medyo naging dull ang atmosphere. Hindi namamalayang naubos ni Justin ang steak sa kanyang plato at ang hindi natapos na bahagi ni Jane. Nakatingin kay Jane na nakapout sa galit, nakangiting sinabi ni Justin, tapos na ako. Bakit hindi tayo umalis ngayon? Siyempre, hindi ito tot-utol ni Jane. Bagamat alam niyang hindi darating si Brayden para lang makipag-chat saglit, wala siyang pakialam sa aktwal na layunin nito. Nang makitang walang planong kausapin siya ni Justin, nagtanong si Brayden, Mr. Gibson, wala ka bang sasabihin sa akin? Anong gusto mong sabihin ko? Pinalo mo ang tanga kong kapatid noong nakaraan, sabi ni Brayden at pinaikit ang kanyang mga mata. Tinapik ni Justin ang kanyang ulo at mukhang may naalala siya. Oh, so nandito ka para maghaiganti? Siyempre hindi. Dahil tinawag ko siyang tanga, sa tingin ko ay hindi kasalanan ni Mr. Gibson, sabi ni Brayden na may paghamak. Dahil hindi naman yon, bakit ka pa nagsasalita? Parang hindi ka naman masyadong matalino ah. Sok. Just get to the point. Sumimangot si Justin at tiningnan ang oras mula sa screen ng kanyang telepono. Dahil sa presensya mo, naputol ang pananghalian namin ni Miss Jane. Buti na lang at hindi ko hinanap ang problema mo para dyan. Not to mention, sinayang mo ang oras namin sa dami ng kalokohan. Hindi mo ba alam na nagmamadali kami? Hindi kami nandito para mangbuli ka. Sabihin ko sa iyo, hindi ako natatakot na awayin ka. Inis na kumilos si Justin. Hinubad niya ang kanyang manggas, nag-pose siya ng fighting stance. Natarante si Brayden. Mabuti pa si Justin kanina lang, pero ngayon parang gusto niyang makipag-away. Isa pa, hindi ba si Justin ang nag-aaksaya ng oras ngayon? Siya ang may pinakamaraming kalokohan. Nang makita ang nalilitong ekspresyon ni Brayden, humagalpak ng tawa si Jane. Alam niya na ginawa lang ni Justin ang aksyon para harapin ang kay-abangan ni Brayden. Ito ay tulad lamang ng isang matalinong tao na nakilala ang isang magsasaka sa unang pagkakataon. Kahit gaano kalohikal ang dating, hinding-hindi ito makukuha ng huli. Si Brayden, na dating agresibo, ay walang ideya kung paano ipagpapatuloy ang pag-uusap, ngayon na ang kanyang daloy ay nag-ambala ng biglang pagbabago ni Justin. Naniniwala akong nagkamali si Mr. Gibson. Hindi ako pumunta dito ngayon para pag-usapan ang tanga kong nakababatang kapatid. Kung gayon bakit mo siya pinalaki noon? Ngumuso si Justin. Muling natahimik si Brayden. Ayaw na niyang magpaliwanag. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, sinabi niya, pumunta ako dito para sabihin sa iyo na hindi ako ang naglason kay Zygmunt. 580. Biglaan ngunit seryoso ang pagsasalita ni Brayden. Nang makitang hindi na madidagdagan pa si Justin, sinabi niya, si Mr. Gibson ay tiyak na may pag-aalinlangan at may magandang dahilan din. Ako mismo ay nagtaka kung paano nalason si Master Dawson. Ngunit ang masasabi ko lang ay alam ko lang dahil alam ko na. Alam ko rin na ako ang pinakakahinahinalang tao dahil ang lason ay kinailangang pagalingin ni Prinsesa Jane mismo. How narcissistic. Or you imply that except you, no one deserves to involve me involved. Halos matawa si Jane. Hindi ba't ganoon nga? Isang evil smile ang pinakawan ni Brayden.
Mayroong 1,001 dahilan kung bakit kayo maghahinala sa akin. Ngunit ang pagpunta dito at pagpigil sa inyo sa pagsisiyasat sa maling landas ay iligtas din sa akin ang hirap na harapin kayong mga lalaki sa aking buhay. Kahit na malayo ako sa isang marangal na mabuting tao, aaminin ko man lang ang aking mga pagkakamali. Nang matapos siyang magsalita, ipinagpatuloy niya ang paghiwa ng kanyang hilaw na karne ng baka na hindi pinapansin sina Justin at Jane. Saglit na natahimik si Justin sa mukhang kalunos-lunos na lalaki bago nagparamdam kay Jane na mag-isang bumaba. Matagal nang gusto ni Jane na umalis. Nang dumaan siya sa mesa ni Brayden, napangiwi pa siya sa maselang ilong. Ang Jamaican rum ay may napakabangong amoy na maaari itong pumatay. Naisip niya lang kung bakit nagustuhan ito ng freak. Pagkatapos bayaran ang bill, pinabalik ni Justin si Jane gamit ang kanyang sasakyan. Sa kotse, pagkaraan ng ilang minuto, nagtanong si Justin, nagugutom ka pa rin ba? Halos wala kang pagkain. Kailangan mo bang magmeryenda? Wala akong ganang kumain. Napailing si Jane habang nakatingin sa labas ng bintana. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, Justin, naniniwala ka ba sa kanya? Maniwala ka ano? Siya ay nag-aangkin na hindi siya ang may kasalanan. Siya talaga ang malamang na suspect natin, di ba? Bagamat hindi ko alam kung paano gumagana ang istruktura ng angkan ng mga Zen icon, ang isang taong maaaring mag-imbento ng bagong lason ay tiyak na nangunguna sa larangan ng biochemistry. Maaaring siya ang isa. Nakangiting sumagot si Justin, wala akong sinabi tungkol sa paniniwala sa kanya. Talagang mayroon siyang malaking hinala. Baka nakagawa pa siya ng ilang bagay na hindi natin alam. Ibinaling ni Jane ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya nang nagtataka. Kung ganoon, bakit hindi mo siya tinanong kanina? Akala ko pa nga ay kumbinsido ka na. Hinawakan ni Justin ang manibela gamit ang isang kamay at kinamot ang kanyang tenga gamit ang isa. Magsasabi ba siya ng totoo kung sinabi ko? Ano ang dapat kong itanong sa kanya? Isa pa, wala akong kahit katiting na ebidensya. Oras ang magsasabi kung siya ang may kasalanan. Iginala ni Jane ang kanyang kaibig-ibig na mga mata, tila walang magawa sa walang pakialam na kilos ni Justin. Mahigit kalahating oras ang lumipas nang bumalik ang dalawa sa sanatorium. Pagkababa ng sasakyan, napansin nila ang dalawang pamilyar na figure ay napapalapit sa kabilang dulo ng parking area. Kung titingnang mabuti, nakita ni Justin na ang isa sa kanila ay isang eleganteng, hubog na babae na nakasuot ng kulay abong studio coat. Si Teresa ang namiss niya noong umagang iyon. Sa tabi ni Teresa ay nakatayo ang isang lalaking may walang kabuluhang ngiti. Siya ang nakababatang pinsan ni Teresa, si Harris, na nakikipagkompetensya laban sa kanya para sa posisyon ng master sa loob ng kanilang angkan. Logically speaking, magkaaway sila. Gayunpaman, mukhang nagkakasundo sila habang naglalakad sila patungo sa sanatorium. Nang makita ni Teresa si Jane, ipinakita niya ang isang magiliw na ngiti. Marahil dahil sa paggaling ni Master Dawson, si Teresa ngayon ay mukhang ekstraordinaryong energy Z at naglabas ng kanyang regular na alindog. Lumabas para sa tanghalian. Inikot ni Teresa ang kanyang tingin sa pagitan nina Justin at Jane, na malinaw na nagpapahiwatig ng iba. Gustong pasalamatan ako ni Justin, sagot ni Jane. Dahil sa curiosity, nagtanong si Teresa, talaga. Kaya ano ang nakuha niya para sa iyo? Nagreklamo si Jane, sinabi niya sa akin na ibibigay niya sa akin ang anumang ibinigay ni Sister Dawson sa kanya. Nang matapos siyang magsalita, humagalpak ng tawa si Harris. Mapagbigay talaga si Mr. Gibson. Nakakabilib talaga ang isang ito. Haha. Sinulyapan ni Justin si Jane na hindi nasisiyahan. Mukhang mahusay siyang nakipag-ugnayan kay Teresa noong wala ako, tinawag pa niya ang kanyang kapatid. Pero kailangan ba niya akong ilantad ng ganoon kabilis? Isip niya. Hindi inilabas ni Justin ang kanyang hinanakit. Sa halip, nagtanong siya, narito ba kayo para bisitahin si Master Dawson? Ngumiti si Teresa at tumango. Katatapos lang ng board meeting. Dahil gusto rin bumisita ni Harris, nagpasya kaming magsama-sama. Mr. Gibson, minamaliit kita.
Tiyak na mukhang may kakayahan ka nang magamot ang sakit ni Lolo. Ako, si Harris, ay may utang na loob din sa iyo. Nakapagtataka, nagalok si Harris na makipagkamay kay Justin. Hindi alintana ni Justin ang panunuya na natanggap niya mula kay Harris kanina. Nakangiting nanginginig ang kanyang kamay, sinabi niya, ang dapat mo talagang pasalamatan ay si Jane. Ngunit kung wala ka, hindi namin maimbitahan si Miss Jane, diretsyong sabi ni Harris. Tumigil si Justin sa pagdedebate tungkol doon. Ang kanyang mga impresyon kay Harris ay bahagyang nagbago. Habang ang kapwa ay may masamang bibig, mayroon talaga siyang malalim na koneksyon kay Master Dawson. Naramdaman ni Justin na si Harris ay taos-pusong nagpapasalamat sa kanyang tulong. Lahat sila ay nag-uusap habang naglalakad patungo sa courtyard ni Master Dawson. Pagdating nila sa entrance, walang ekspresyong lumabas si Hanya. Marahan niyang sinabi, natutulog ng hapon si Master Dawson. Bilang resulta, nagpasya silang bumalik sa ibang araw. Sinabi ni Harris, dahil tulog si Lolo, babalik ako sa gabi. Gayunpaman, elder sister, kailan mo balak ibalik si Lolo sa Central City? Ang angkan ay hindi maaaring gumana ng walang master, kahit isang araw. Kung magpapatuloy ito, ang lahat ng operasyon natin sa Central City ay magiging gulo. Sa mapurol na paraan, sumagot si Teresa, hahayaan kong bumalik si Lolo sa Central City kapag nalaman ni Miss Jane kung paano kumalat ang lason. Ngunit dahil mas pamilyar ka sa Central City kaysa sa akin, hindi kita papakawalan kung may pukana si Lolo. Habang nagsasalita siya, naging malamig ang kanyang mga salita. Tingnan mo, elder sister. Sinabi ko sa iyo na hindi ko gaanong kilala ang Central City tulad ng iniisip mo. Kailangan mo bang itulak ang mga responsibilidad sa akin? Sige, sige. Kung may mangyari muli kay Lolo, atras ako at hahayaan kang maging clan master. Hindi ito tungkol sa pagiging clan master o hindi. Ito ay kaligtasan ni Lolo, sabi ni Teresa na hindi nasisiyahan. Kahit anong sabihin mo. Babalik ako sa Central City bukas at hihintayin ang magandang balita ni elder sister, buntong hininga ni Harris. Umiling siya, inihatid niya ang kanyang mga tauhan. Pagkaalis ni Harris, tamad na iniunat ni Jane ang kanyang katawan. Tumingin kay Justin at Teresa, sinabi niya, babalik ako sa lab para magpatuloy. Mas mainam na makakuha ako ng kumpirmasyon sa pamamaraang ginamit sa pagkalat ng lason sa lalong madaling panahon. Dapat marami kayong aabutan dahil matagal na kayong hindi nagkikita. Aalis na ako ngayon. Namula si Teresa dahil sa pagsasalita ni Jane. Bagamat mayroon siyang anak na babae, hindi pa siya tunay na nakipagrelasyon noon. Sa kabaligtaran, si Justin ay hindi naapektuhan nito. Siguradong nasanay na ang makapal niyang mukha. Nang umalis si Jane, biglang lumakad si Hanya para yumuko ng bahagya kay Justin. Marahan niyang sinabi, Guro, ngayong bumuti na si Master Dawson, dapat ko ba siyang sundan sa Central City o manatili dito sa Stonegate? Bahagyang nagulat si Teresa nang tawagin ni Hanya si Justin Master. Bakit sinisiraan ng babaeng ito ang sarili sa pagtawag sa kanya ng Master? Siya ba ang personal na laruan ni Justin o ano? Tandang pananong. Isip niya. Tinitigan ni Teresa si Justin gamit ang kanyang kaakit-akit na mga mata na hindi nasisiyahan habang hawak niya ang ideyang iyon. Kasuklam-suklam ang lalaking ito. Bakit may mga babae siya kung saan-saan? Si Justin, gayunpaman, ay ganap na walang alam sa kanyang mga iniisip. Nakakunot ang noo niyang sinabi, hindi ka ba binigyan ni Jane ng anumang tagubilin? Umiling si Hanya. Hiniling sa akin ni Miss Jane na sundin ang utos ni Master sa ngayon. Malinaw na alam ni Jane ang mga hangganan. Bagamat maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ni Justin, hindi niya ito gagamitin ng labis. Dahil parehong nasa ilalim ni Justin sina Hanya at Emotesek, ang mga utos niya ang pinal sa pagtatapos ng araw. Hindi angkop para kay Jane na ituring sila bilang kanyang sariling mapagkukunan. Saglit na nag-isip si Justin bago sumagot, babalik ka sa Japan pagkatapos ng misyon na ito. Idlegate ko ang kaligtasan ni Master Dawson sa Sea Eagles. Marami ring nangyayari sa Yamato sect.
Hindi ka pwedeng manatili na lang sa Zenica magpakailanman. Nang marinig ni Hanya ang kanyang sinabi, nakita niya ang isang bakas ng pagkabigo sa kanyang mga mata. Para sa kanya, sa pamamagitan lamang ng pagiging babae ni Justin ay tunay na masisiguro ang kanyang posisyon. Gayunpaman, malinaw na wala siyang ganoong intensyon para sa kanya. Sa totoo lang, kung talagang hubot-hubad siya sa harap ni Justin, hindi niya talaga mapipigilan ang kanyang mga pagnanasa. Gayunpaman, ngayon na si Justin ay nakaluhod na sa mga isyu sa relasyon ay hindi na siya gagawa ng paraan para makipagkulitin sa mga babae. Walang naintindihan si Teresa sa kanilang pag-uusap, lalo na ang mga katagang Yamato at Zaya Eagles. Gayunpaman, ang babaeng lumabas bilang katulong ni Jane ay hindi dapat isang ordinaryong tao. Kasabay nito, nakaramdam siya ng pananabik habang nasa harapan niya ang talakayan ni Justin. Malinaw na hindi siya itinuturing na isang tagalabas, na nagparamdam sa kanya ng matamis sa loob. Libre ka ba sa natitirang bahagi ng hapon? Mahinang tanong ni Teresa pagkaalis ni Hanya. Si Justin ay orihinal na gustong bisitahin si Karina sa training camp. Nang makita ang umaasang ekspresyon ni Teresa, naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso. Dahil lang sa wala siyang interes kay Hanya ay hindi ibig sabihin na ganoon din ang kaso para kay Teresa. Bagamat totoo na ang kanyang paglilinang ay naging mas malalim, at ang kanyang sakit sa utak ay gumaling, ayon kay Jane, ang kanyang sumunod na pangyayari, mababang panlaban sa mga babae, ay walang nakitang pagbabago na nauugnay sa lahat ng iba pa. Marahil, kahit si Justin ay hindi sigurado kung siya ay ipinanganak na may hindi mapakali na puso o ito ay resulta ng banal na liwanag. Sa wakas, tumango si Justin. Nagpakawala ng isang masamang ngiti, sinabi niya, "Oo, ako nga. Bibigyan mo ba ako ng regalo ng pagpapahalaga? Magtatapos na ang 2018. Sana ay nagkaroon kayo ng magandang taon. Eto na naman ang isang taon na makakasama ko kayong lahat. 581. Ang mga salitang kilob ng pagpapahalaga, ay binigyang diin ng napakalinaw na maaaring mahulaan ng sinuman ang kahulugan nito. Tiningnan ni Teresa ang makulat na ngiti ni Justin, agad na unawaan ang kanyang tinutukoy. Ang paggaling ni Master Dawson ay talagang salamat sa kanya at nagustuhan niya ang lalaking iyon pagkatapos ng lahat. Dahil hindi na siya ang mahiyaing maliit na babae dati, mas pinili niyang maging prangka. Kaya, habang bahagyang namumula siya, nagtanong siya, "May gusto ka bang gawin ngayon?" "Kung ayaw mo," sagot ni Justin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang payat na baywang ni Teresa gamit ang kanyang braso at hinayla siya palapit sa kanya. Mabilis na hinarang ni Teresa ang demonyong kuko ni Justin. Umikot ang kanyang mga mata, tinanong niya, "Bakit ka ba nagmamadali? Paano kung may dumaan at makakita sa atin? Gusto mo bang ako ang katatawanan ng lahat ng kasama ko sa trabaho? Ikaw ang nagtanong kung gusto ko." Inosente ni Justin ang kanyang braso. Hindi nakaimik si Teresa. Pero kailangan pa niyang i-assess ang okasyon, di ba? Paano sa mundong iyon ay naging ganoon kakapal ang balat niya? Tandang pananong. Isip niya. Sumulyap kay Justin, sinabi niya, "Pumunta tayo sa likod bahay. Samahan mo akong maglakad. Ang tagal na nating hindi nag-uusap." Si Justin ay natural na hindi tatanggi. Sinundan si Teresa sa isang tahimik na daanan, dumating sila sa likod bahay na matatagpuan malapit sa isang burol. Ang isang babaeng kasing swerte ni Teresa ay walang kulang na mabibili. Na kung saan ay upang sabihin na sila ay kulang sa ibang mga lugar tulad ng taos-pusong pag-uusap. Ang mga lalaki madalas na pinapaboran ang pagpapalagayang loob sa katawan, habang ang mga babae ay kadalasang naghahanap ng isang puso sa pusong koneksyon. Hindi masyadong matukoy ni Justin ang mga linya. Ang alam lang niya ay kapag nakarating na sila sa isang desyerto na lugar, magagawa na niya ang mga bagay kasama si Teresa. Siya ay talagang prangka sa aspetong ito. Gayunpaman, nang talagang tumuntong si Justin sa likod bahay, ang apoy sa kanyang puso ay tumahimik ng husto. Mainit ang sikat ng araw habang umaaliw ang simoy ng hangin. Naglakad sila sa boulevard na napapaligiran ng mga maseselang flower bed na gawa sa granite, ninanamnam ang magandang tanawin na may makukulay at mabangong bulaklak.
Biglang naramdaman ni Justin ang kapayapaan sa kanyang puso. Bagay na hindi niya madalas maramdaman. Bagamat ang kaakit-akit na si Teresa ay lumakad sa tabi niya, wala siyang maruming intensyon. Napuno ng katahimikan ang lugar, at sa kanyang isipan ay lumundag ang halo-halong damdamin. Naalala niya ang pagbabago ni Marian, ang kaba ni Talia, at ang hindi alam na iniisip ni Hilda. Nagsisimula pa nga siyang mag-isip ng mga posibleng solusyon sa lahat ng problema niya sa relasyon. Gusto niyang maging responsable sa kanila. Gayunpaman, hindi pa rin siya clueless kung paano niya gagawing masaya ang bawat isa sa kanila. Hindi alam ni Justin kung paano niya haharapin ang mahirap ngunit matamis na pasanin. Napansin ni Teresa na si Justin, sa kanyang pagtataka, ay nakatitig sa mga bulaklak ng walang pag-iisip. Nakita niya ang bitterness sa mga mata nito. Sa isang babae na kasing edad niya, isang lalaking nasa malalim na pag-iisip ang higit na nakaakit sa kanya. Ito ay hindi isang gawa ginamit ng mga kabataang lalaki sa mga ignorante na babae. Ipinakita ng isang lalaking nasa isip ang taong nasa loob niya. Sa pagtingin sa malungkot na pisngi ni Justin, hinawakan ni Teresa ang kanyang mga payat na kamay. Namumula ang mukha niya habang hindi mapigilan ang tibok ng puso niya. Ganito ba ang klase ng lalaki na naa-attract ako? Napakabata niya, pero bakit siya nagpapalabas ng mature, nakakaantig na aura? Tandang pananong. Isip niya. Sa paglalakad ng ilang sandali, biglang naramdaman ni Justin ang pagkakaroon ng pananakit ng ulo. Binigyan siya ni Maria ng isang problemadong ultimatum. Nasanay na siyang panoorin ang pakikitungo nito sa ibang tao. Gayunpaman, ngayon, siya ay sa wakas sa pagtanggap ng dulo ng kanyang kakulaitan. Nakangiting mapait, tumingin si Justin kay Teresa at sinabing, "Pasensya na, naabala ako sa ilang issue." "Wala lang. Nagustuhan ko ang hitsura mo," nakangiting sagot ni Teresa. Nagtaas ng kilay si Justin sa pag-uusisa. "Bakit?" "Dahil mukhang mas seryoso ka kaysa karaniwan," sagot ni Teresa. Medyo nagulat si Justin, ngunit hindi nagtagal ay umiling siya. "Kung sasabihin ko sa iyo ang dahilan kung bakit ako nasa ganoong estado, masisira ang iyong persepsyon sa akin. Tatawanan mo pa nga ako sigurado. Sige, walang dahilan para itago. Iniisip ko kung paano ipaliwanag ang sitwasyong ito sa aking mga babae kamakailan." Bahagyang natigilan si Teresa. Malungkot niyang sinabi, "Mga babae. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit para sa akin na marinig iyon?" "Anong masakit doon?" Natatawang sabi ni Justin. "Pakiramdam ko, ang aking mga buto ay pinunit ng kataas-taasang nilalang sa bahay, kung hindi, naisip kong gumawa ng isang bagay sa iyo." Nagtataka, nagtanong si Teresa, yung nasa bahay. "Si Marian ba ang tinutukoy mo? Nagkakaroon ba siya ng Cold War sa iyo?" Nalungkot agad si Justin. Paano niya nalaman na madalas akong nahaharap sa Cold Wars? Buntong hininga, dapat ay sina Oscar at Didi, o kahit si Henderson at ang kanyang asawang si Jenna, na lahat ay malapit kay Teresa. Hindi rin kami tunay ni Marian. Hindi mahirap mapansin ng mga taong mapagmasid. Inipon ni Justin ang kanyang lakas ng loob at sinabing, "Babae ka rin. Bakit hindi mo ibigay sa akin ang iyong opinyon?" Napaatras ako hanggang sa malayo siya sa isang sulok. "Kailangan kong mag-isip man lang ng paraan para lumaban, kung hindi, hindi na ako magtatagal ay magiging isang alipin sa aking bahay. Siyempre, makakabuti rin ito sa ating relasyon. Mas mapag-uusapan natin ang tungkol sa mga pribadong bagay." Pagkatapos ng lahat, si Teresa ay may mayayamang karanasan sa buhay. Nadama ni Justin na ang pagsali sa kanya ay isang disenteng ideya. Nakaramdam si Teresa ng discomfort sa puso. "Kailan ka pa naging maamo? Nakikipagkulitin ka sa mga babae kung saan-saan at iniiwan ang asawa mo sa bahay. Ano na lang ang sinabi niya sa'yo?" Malungkot na bumantong hininga si Justin at pinaupo si Teresa sa isang bench. Pagkatapos ay maikli niyang ipinaliwanag kung ano ang ginawa sa kanya ni Marian, kabilang ang bahagi kung saan hinihiling sa kanya na putulin ang kanyang relasyon sa ibang mga babae. Sa ngayon, sa mga mata ng aking ina, itong manugang niyang babae ay tuwid na walang kapintasan.
Kung mag-uuwi ako ng ibang babae para makita niya, maaari pa akong magbitay dito ngayon din, sabi ni Justin sa pagkabalisa. Humagalpak ng tawa si Teresa pagkatapos makinig sa kanya na naging sanhi ng pagtaas-baba ng mga bukol ng laman sa harap ng kanyang dibdib na mukhang kapansin-pansin. Anong tinatawa-tawa mo? Duwag na tanong ni Justin. Nagtagal si Teresa para pigilan ang kanyang pagtawa. Hayaan mo akong magtanong sa iyo ng ilang mga katanungan. Sagutin mo sila ng matapat. Anong mga tanong? Hindi niya alam kung ano ang susunod na gustong gawin ni Teresa. Unang tanong. Nakabili ka na ba ng bulaklak ng asawa mo? Tanong ni Teresa. Hindi. Umiling si Justin. Ngunit nagbigay ako ng mga bulaklak sa isa sa aking mga biyenan dati. Inilibot ni Teresa ang kanyang mga mata. Niregaluhan mo na ba si Maria ng mga alahas dati, tulad ng singsing na diamante o iba pa? Isang singsing na diamante. Bakit ko bibigyan ng isang mayamang babae ng singsing na diamante? Mas may katuturan ang pagbibigay sa kanya ng minahan ng diamante. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay na may ngiti, na nagpapahiwatig na hindi niya ginawa. Umiling si Teresa at bumaantong hininga. Alam mo ba kung anong ulam ang gusto niya? Nag-isip si Justin habang nakakunot ang noo. Alam kong mahilig siya sa glutinous rice balls. Binili ko para sa kanya dati, tapos kumain siya ng palihim pagkaalis ko. Hiyang-hiya siya that time. Haha. Ulam ang tinutukoy ko, hindi merienda. Pinandilatan siya ni Teresa ng hindi nasisiyahan. Pagkatapos ay nagtanong siya, alam mo ba ang kanyang nakaraan? Nakaraan. Ang tinutukoy mo ba ay ang pagkamatay ng kanyang mga magulang o ano? Tanong ni Justin. Hindi, sagot ni Teresa, alam mo ba kung anong mga paaralan ang kanyang pinasukan? Ano ang kanyang paboritong nakaraan? Saang universidad siya pumasok at kung ano ang kanyang buhay doon? Isa pa, alam mo ba ang alinman sa kanyang kasalukuyang mga libangan? Ano ang kanyang kinasusuklaman o gusto? Halimbawa, mga kulay, estilo ng fashion, palakasan, genre ng sining, musika, at iba pa. Alam mo ba ang kanyang kagustuhan sa lahat ng ito? Natigilan si Justin. Maya-maya, umiling siya. Bakit ko dapat malaman ang lahat ng ito? Isang mahabang buntong hininga na naman ang pinakawala ni Teresa. Inikot niya ang kanyang mga mata, sinabi niya, sa paghusga sa iyong hanggal na hitsura, masasabi kong wala kang naiintindihan. Ano ang hindi ko maintindihan? Nakaramdam ng pagkalumbay si Justin at natigil ang kanyang isip. Dahan-daang nagtanong si Teresa, sa tingin mo, bakit nagde-date ang mag-asawa bago ang kasal? Siyempre para sa kanila na mas makilala ang isa't isa, at tingnan kung sila ay angkop na magkasama, sagot ni Justin. Tama. Ikaw at si Marian ay nagpakasal ng biglaan nang hindi man lang nagmamahalan. Marahil ay inakala mo na ang iyong pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan ay sapat na upang makilala siya. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging hindi pamilyar kay Marian, alam kong kilala siya sa kanyang pagiging malamig. Bakit pa siya magbubukas at magkukwento sa iyo tungkol sa kanyang sarili? At para sa isang hindi tapat na lalaki na tulad mo, kung paano siya magsimula ng isang hindi tapat na pakikipag-usap sa kanya? Lagi kang may kasamang ibang babae. Maswerte ka na hindi siya humihingi ng hiwalayan. Nakatitig kay Justin, nagpatuloy si Teresa, hindi mo siya gaanong kilala sa simula, at talagang walang spark sa inyong dalawa. Kahit na may ginawa ka sa kalaunan ay nahuhulog siya sa iyo, hindi ito nangangahulugan na kukonsentihin niya ang iyong pag-uugali. Para sa isang mapagmataas na babae na tulad niya na nagtataglay ng napakaraming katangian sa kanyang pangalan, bakit siya papayag na ibahagi ang kanyang lalaki sa ibang mga babae nang walang dahilan? Napatulala si Justin. Oo, bakit niya gagawin iyon? Si Justin ay mukhang walang pinagkaiba sa isang tanga na nagparamdam kay Teresa na walang magawa. Wala kang alam. Hindi mo dapat isipin kung paano siya masusunod. Ipaalam sa kanya na matatalo siya ay hindi ang paraan. Sa halip, kailangan mong iparamdam sa kanya na hindi kanya kayang mawala, para handa siyang magsakripisyo para sa iyo. Dapat ikaw ang pinakamahalagang bagay sa kanyang puso. Patunayan mo sa kanya, intindihin. Hindi maintindihan ni Justin ng malinaw.
Pagkaraan ng maikling sandali, nagtanong siya, paano ko ito mapapatunayan sa kanya? Wala ka bang utak? Saway ni Teresa. Napalunok si Justin ng kanyang laway nang maririnig. Kapag nagalit ang karaniwang maamo at eleganteng babae, kahit siya ay matatakot. Kinagat ni Teresa ang kanyang mga ngipin at sinabing, sa dami ng sinabi ko, ang kailangan ko lang na alisin mo ay, habang ipinakita mo ang iyong halaga, hindi mo pa napatunayan kay Marian kung bakit ka karapat-dapat ng puwang sa kanyang puso. Iyon ay dahil hindi mo siya gaanong kilala. Hindi ka kailanman nag-abala na makilala siya kung sino siya. Masyado ka nang nangingibabaw, kaya naman iniisip mong umiikot ang mga babae sa iyo. Pero naging dahilan ito para maging bulag ka sa ilang bagay. Pakiramdam mo ay magiging maayos ang lahat basta mahal mo ang isa't isa. Actually, ang kasalanan ay nasa pagiging mababaw mo. Sa tingin mo ba kasing casual mo kaming mga babae? Kahit na ang pinaka-ordinaryong mag-asawa doon ay nagreregalo ng mga rosas, ngunit hindi ka pa nakakakuha ng mga bulaklak ni Marian, lalo na't isang singsing sa kasal. Ano ang inaasahan mong mararamdaman niya na tinatreto mo siya bilang iyong nag-iisang asawa? Huwag mong isipin na wala siyang pakialam doon dahil lang sa mayaman siya. At huwag mong isipin na dahil lang sa kadalasang malamig siya, wala siyang pakialam sa pinakamahabang bagay sa buhay. May mga babae bang bibili ng singsing para sa kanilang sarili? Magreregalo ba sila ng mga rosa sa kanilang sarili? Si Marian nga ay hindi nagkukulang sa alinman sa mga iyon. Isa pa, maraming lalaki ang handang ibigay ito sa kanya. Pero maihahambing ba talaga ito sa pagmamahal niya na ibinigay sa kanya? Kung ikaw, ang kanyang asawa, ang nagbigay sa kanya, magiging pareho pa rin ba ang halaga ng mga regalo? Ito ay dahil ang lahat ng ito ay tila napakalayo sa kanya na umaasa siya na umasa sa isang maaasahang lalaki, upang mamuhay ng isang ordinaryong buhay. Ngayong marami na akong nasabi, naiintindihan na ba ng ulo ng baboy mo? Pinagmasdan ni Justin ang namumula na mukha ni Teresa, ang kanyang isip ay nalulula. Parang may kumikinang naliwanag sa kanya, bigla siyang naliwanagan. Oo, bakit palagi kong iniisip na pasunurin siya, ngunit hindi kung paano baguhin ang isip niya? Bakit kailangan ko laging magbago ang mga babae ko para sa akin, samantalang hindi naman ako nagsusumikap para sa kanila? Hindi ko alam kung anong kulay ang gusto ng asawa ko, at kung anong mga pagkain gusto niya. Bakit nga ba ako umasa na tatanggapin niya ako? Justin? Oh, Justin. Tulala ka talaga. Tandang pananong. Isip niya. Kailangan mo siyang tretuhin ng maayos. Kaya't wala siyang dahilan para tanggihan ka, at huwag pilitin na ibaba ang kanyang presyo. Naiintindihan mo ba? Nag-aalala si Teresa na hindi ito nakuha ni Justin, kaya binigyang diin niya muli ang mahahalagang bahagi. Nakakunot ang noo, itinaas ni Justin ang kanyang ulo at tinitigan siya. Teresa, ano ang dapat kong gawin? Pagkatapos kong pakinggan ang sinabi mo, bigla akong nakaramdam ng gana na gawin ka ngayon. Natarante si Teresa, sinusubukang alamin kung ano ang ibig sabihin ng akaw. Nang sa wakas ay nakuha niya ito, nataman niya ang balikat ni Justin sa kahihiyan. Kaso wala ka na, sir. Seryoso ang pinag-uusapan ko, pero naliligaw na naman ang isip mo. Hindi nakakapagtakang sinabayan ka ni Marian. Hehe. Hinawakan ni Justin ang maselang palso ni Teresa. Nakangiting sinabi niya, naliwanagan mo ako ngayon. Kaya mas naging kaaya-aya at kaibig-ibig ka ngayon. Iba talaga ang mga mature na babae. Dahil walang tao dito, bakit hindi mo isuko ang iyong sarili ngayon? Sa sandaling matapos siyang magsalita, hinailan ni Justin ang malambot na katawan ni Teresa patungo sa kanyang sarili, habang ang kabilang braso nito ay nakahawak sa malambot nitong baywang, na naging sanhi ng pagbangga ng kanilang mga katawan. Napaiyak si Teresa sa gulat. Sa sumunod na segundo, nasa harapan na niya ang lalaki. Nang magkalapit ang kanilang mga mukha, pumikit siya at sumuko. Gayunpaman, ang kanyang huling bit ng katwiran ay naging dahilan upang harangin niya ang dibdib ni Justin. Humihingal, sinabi niya, huwag gawin ito. Huwag dito. Wala talagang plano si Justin na gumawa ng anuman sa likod bahay.
Ang gusto lang niya ay takutin siya ng kaunti. Nakangiting sabi niya, why not? Don't worry. Kung may lalapit talaga, mapapansin ko talaga. Mahuhuli na sa oras na may dumating, pakiusap ni Teresa. Sa susunod na sandali, sa pasukan ng likod bahay ay umalangaw-ngaw ang isang matong boses ng babae. Nay! Nay! Nasaan kayo ni Uncle? 582. Parehong nagulat sina Teresa at Justin nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Yung boses. Parang si Didi iyon. Ang biglaang pagbisita ni Didi ay bumulaga kay Teresa. Mabilis siyang tumalon palayo sa yakap ni Justin at inayos ang kanyang damit. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay ipinagkanulo ang pagpukaw na pilit niyang itinatago. Kasalanan mo kung bakit ako nahihiya. Bakit kailangan mo pa akong habulin dito? Noon pa man sinubukan ni Teresa na panatilihin ang kanyang kalmado sa harap ni Didi. Pero parang matatapos din yun ngayon. Isang matipid na ngiti ang ibinigay ni Justin. Wala siyang pakialam kung makita sila ni Didi na magkasama. Kung minsan, ang pagiging medyo bawasan ng higpit ay talagang makakatulong sa pag-alis ng mga alalahanin ng isang tao. Gaya ng inaasahan, si Didi na nakasuot ng dilaw na pang-itaas at puting laced shorts, ay dumating sa sulok at nakita. Nakita niya sina Justin at Teresa na magkasamang nakatayo. Si Didi ay nagpakawala ng isang nakakalokong ngiti at lumukso sa kanyang ina na namumula na parang wala ng bukas. Marahan niyang tinanong, may iniistorbo ba ako? Minsan umubo si Teresa at pinandilatan ang kanyang anak habang sinasabi, ano ang sinasabi mo? Hindi ba sinabi ko sa iyo na manatili ka sa bahay ngayon para mag-revise para sa mga pagsusulit? Kaya bakit ka nandito? At saka natatandaan kong sinabi ko sa iyo na hindi ka pinapayagang magmaneho ng alinman sa mga sasakyan sa garahe. Hindi ako nagmaneho. Pinisil ni Didi ang kanyang pisngi at sinabing, pinadala ako ni Brother Oscar. On cue, nagpakita si Oscar na nagtag kasama si Didi. Ngumiti siya pagkatapos makita si Justin. Nalaman niya kamakailan mula sa kanyang mga magulang na si Justin ay anak ng kanyang tiyahin na hiwalay sa pamilya sa loob ng mahigit 20 taon. Medyo nabigla ito sa kanya ngunit natuwa pa rin siya. Noon pa man ay tinuturing niyang kapatid si Justin sa kanya. Dahil maraming beses na niyang nasaksihan ang mga mahimalang gawa ni Justin, nagkaroon siya ng urge na lumapit kay Justin nang malaman na magkadugo sila. Kung hindi dahil sa kanyang mga magulang na humadlang sa kanya sa pag-istorbo kay Justin, sinubukan niyang maging kapitbahay ni Justin. Bago sila batiin ni Oscar, sumigaw si Teresa, Oscar, ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag mong gambolain si Didi? Kailangan niyang manatili sa bahay at mag-aral. Bakit mo siya dinala dito? Bahagyang natarante si Oscar nang marinig niyang itanong niya iyon. Nakangiting sabi niya, Tita Dawson, sinabi niya sa akin na gusto niyang bisitahin ang kanyang lolo. Nabalitaan ko na ganap nang gumaling si Master Dawson at babalik na siya sa Central City sa lalong madaling panahon. Ngunit bago siya umalis, magiging magalang kung bibisitahin siya ng mga batang henerasyon. Oo, kung hindi dahil kay lolo na nagtanggol sa atin sa mga kalaban natin noon, wala tayo ngayon. Hindi mo ako pinayagan na bisitahin si lolo noong may sakit siya. Ngayong gumaling na siya, ayaw mo pa rin akong makita. Kung hindi niya alam ang buong kwento, iisipin niyang binaliwala ko na lang si lolo, at hindi niya iginalang si Dawson. Bumantong hininga si Teresa at sinabing, sigurado kang gumagawa ng mga pinakamahusay na dahilan para lumabas. Sa ngayon, patatawarin ka sa iyong pagsasaalang-alang kay lolo. Kung susubukan mo itong muli, sisiguraduhin kung nakauwi ka sa pamamagitan ng pagkukulong sa iyong silid. Mataimtim na tumango si Didi sa kanyang ulo. Si Oscar na nakatayo sa tabi niya ay nanlaki ang mga mata sa gulat. Nakakatakot talaga itong future mother-in-law ko. Dapat akong tumapak ng may pag-iingat sa hinaharap. Naisip niya. Sa kabilang banda, natuwa si Justin na makita ang palitan ni Didi at Teresa. Medyo matured na si Didi mula sa kanyang mga mapanghimagsik na araw. Hindi ko alam kung dahil ba ako sa ganoong uri ng relasyon ni Teresa, nakita ko si Didi noon bilang isang maliit na babae. Pero ngayon, parang ako na lang ang naging senior niya. Isip ni Justin.
Humikab si Justin at tamad na sinabi, maaari kayong lahat na bisitahin si Master Dawson. Aalis ako ngayon dahil may iba pang lugar na kailangan kong puntahan. Nag-aatubili si Teresa na paalisin si Justin ngunit hindi ito ang oras o lugar para magreklamo kaya tumango lang siya. Biglang lumapit si Oscar sa tabi ni Justin at sinabing, pinsan, may sasabihin ako sa iyo. Nakaramdam si Justin ng kakaibang marinig si Oscar na tinutukoy siya bilang pinsan. Ang kanyang mga relasyon sa angkan Gibson ay kilala ng napakaraming tao, kabilang ang kanyang pinsang kapatid na lalaki mula sa angkan ng Yuan. Hindi naman siya naabala nun kaya sumagot siya ng, yes. Mag-usap tayo sa labas, sabi ni Oscar na may ngiti sa kanyang mukha. Parang nalilito si Justin. Ano kaya ang kailangang ilihim kay Teresa at Didi? Tandang pananong. Isip niya. Nagtataka, tumango si Justin at naglakad patungo sa hardin kasama si Oscar. Nagpout si Didi ngunit hindi siya nagulat na tinawag ni Oscar si Justin na pinsan. Hindi naman aktibong sinusubukan ni Oscar na itago ito pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, si Didi ay isang madaling palakad, bukas isip na tao. Hindi mahalaga kung si Justin ay kamag-anak ni Didi. Kung ano man ang nangyari, uncle, pa rin ang itatawag niya rito. Sa kanyang boses na puno ng paninibugho, nagtanong siya, bakit kailangan pang kausapin ni Oscar si uncle nang hindi nagpapaalam sa amin? Halos lahat tayo ay pamilya dito. Hindi natuwa si Teresa na marinig ni Oscar na tinutukoy si Justin bilang kanyang pinsan. Alam niya talaga na si Justin ang panganay na apo sa Gibson clan dahil kay Jenna. Higit pa rito, ang katotohanan ito ay kilala sa mga pangunahing angkan sa Central City. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagtanong ng anuman kay Justin tungkol sa kanyang pamilya ay dahil kinasusuklaman ni Justin ang bahaging iyon ng kanyang pagkakakilanlan. Bukod pa rito, narinig niya na kinasusuklaman ni na Parley at Lester si Justin, at iniwan ni Rebecca si Parley. Hindi na niya gustong problemayan si Justin kaysa sa mga isyu ng Gibson clan. Naalala niya na ipinaliwanag niya ang nakaraan ng Gibson clan kay Justin at sinabi pa niya na mataas ang tingin niya sa kanila. Pakiramdam ni Teresa ay planado ng langit ang lahat. Napansin ni Teresa na nalungkot ang kanyang anak. Umiling siya at sinabing, nag-uusap sila ng mga isyu na may kinalaman sa lalaki. Huwag mong pahirapan si Oscar. Hindi kanya sinasangkot sa magandang dahilan. Asahan mong magpapatuloy ang mga ganitong sitwasyon kapag kasal na kayong dalawa at nagsasama. Namula si Didi at nahihiyang nagtanong, Nay. Anong kasal ang sinasabi mo? Hindi pa nga ako nakakatapos ng pag-aaral ko. Humph! Kapag ang isang babae ay nasa isang tiyak na edad, dapat siyang magpakasal. Sa wakas ay titigil na ako sa pag-aalala kapag ikaw bilang isang maliit na demonyo ay naiwan sa pangangalaga ng pamilyang Yuan. Mas mabuti pa kung si Tia Gibson ay lumabas na isang mabangis na biyenan. Sa ganoong paraan, madidisiplina kanya, pabirong sabi ni Teresa sa kanyang anak. Naiinis na sabi ni Didi, alam ko, sagabal ang tingin mo sa akin. Gusto mo akong umalis para sa wakas ay makakasama mo si uncle, hindi ba? Natigilan si Teresa sa kanyang sinabi. Mabilis niyang pinutol si Didi at sinabing, kalokohan. May asawa na si Justin. Alam ko ang tungkol kay Sister Lysander. Binisita ko siya kasama si Oscar noong Zen-Aiken New Year. Magkasama pa nga kaming nagkaraoke. Kahit maganda si Sister Lysander, sa tingin ko hindi naman masyadong masama si nanay. Siguradong may in-love sa'yo ang mga playboy na tulad ni Uncle. Sabi ni Didi na may mapagmataas na ekspresyon at kumikinang na mga mata. Naramdaman ni Teresa na kumirot ang kanyang puso matapos marinig na tinukoy ni Didi si Justin bilang tsuhin. Nakaramdam siya ng kasiyahan nang malaman na siya ay tinutukoy na nasa parehong henerasyon ni Justin. Gayunpaman, ang kanyang kagalakan ay panandalian habang ang katotohanan ay unti-unting tumama sa kanya. Ang totoo, sina Justin at Oscar ay nasa parehong henerasyon. Isang henerasyon sa ibaba niya. Sa pagtatapos ng araw, sa sandaling nakilala si Justin bilang pinakamatandang apo sa angkan ng Gibson, kung sila ay magde-date, hindi ba ibig sabihin
Sa sandaling ito, biglang ipinulupot ni Didi ang kanyang mga braso sa payat na baywang ni Teresa at isiniksik ang kanyang mukha sa dibdib ni Teresa. Itinigil ni Teresa ang kanyang pag-iisip bago nagpakawala ng isang walang magawa ngunit banayad ng ngiti. Anong nangyari sa'yo? Paano ba naman kailangan mo pang layawin sa ganitong edad? Nakakahiya. Bamulong si Didi. Nay, hindi na kita tatawaging 8. Ha? Sabi ni Teresa, walang alam sa mga intensyon ni Didi. Alam kong ipinanganak mo ako sa murang edad. Mahirap sigurong palakihin mo akong mag-isa. Alam ko rin, kung hindi dahil sa akin, hindi mo naiiwan ang Central City sa Stonegate ng mahigit isang dekada. Dahil sa akin kaya ka naging malungkot at nalulungkot. Ako ay suwail at magulo noon, at madalas akong makipag-away sa iyo. Madalas akong tumakas sa bahay at nag-aalala sa iyo. Kapag ako ay may problema, kailangan mo akong piyansahan. Ngunit tinawag pa rin kitang 8, at hindi nanay. Matapos marinig ang mga salita ng kanyang anak para sa kanya, ngumiti si Teresa at hinaplos ang kanyang anak pabalik. Maluha-luha niyang sinabi, kalokohan, dahil ako ang nagdala sa iyo sa mundong ito, dapat managot din ako sa iyo. Basta naiintindihan mo iyon, walang magiging problema. Nay, kung gusto mo si Uncle, samahan mo siya, nagsalita si Didi sa mahinang seryosong tono. Tahimik na nakatayo doon si Teresa dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito ang usapan. Alam kong may gusto ka kay Uncle. Mabuting tao. Kung wala si Oscar sa puso ko, baka na in love na ako kay Uncle. Paano kung may asawa na si Uncle? Maraming lalaki na maraming asawa. Baka hindi si Uncle ang pinakamagandang lalaki, pero at least tama ang pakikitungo niya sa mga babae niya. Tsaka mas marami pa siyang babae kaysa sa alam mo o sa akin. Nay, kung nagtitimpi ka dahil sa akin, gusto kong malaman mo na lumaki na ako. Hinding-hindi na kita tatawagan na 8. Nanay, na lang ang tatawagan ko sa'yo. At saka, hindi ba ikaw ang nagsabing ikakasal ako sa loob ng 2 taon? Hindi ko kayang pakasalan at iwan ka habang nag-iisa ka pa. Kahit na para sa ikabubuti ko. Namilog ang mga mata ni Teresa matapos marinig ang malalim na pananalita ni Didi. Tiningnan niya ang kanyang anak at sa wakas ay natanto niya ang tunay na pagpapala ng pagiging isang ina. Wala nang higit na nagdudulot ng kagalakan sa isang magulang kaysa sa pagmasdan ng sariling anak na lumaki at tumanda. Walang mga anak na babae sa mundo maliban kung itulak mo ang kanilang sariling ina sa mga kamay ng isang kakilakilabot na lalaki. Bukod pa riyan, bakit hindi mo ako tatawaging 8? Sa tingin mo ilang taon na ako? Sagot ni Teresa, pinipigilan ang mga luha sa kanyang mga mata. Bahagyang sumangot si Didi habang sinabi niya, lagi akong nag-aalala kapag isinakripisyo mo ang iyong kaligayahan para sa akin. Hindi ka na ba mabata? Hindi ka ba nahihiya, hinihiling sa sarili mong anak na mas bata sa iyo ng 20 taon na tawaging kapatid? Stupid brat, gusto mo bang masampal? Sagot ni Teresa, umiiyak at nakangiti ng sabay. Ilang beses niyang tinamaan ang likod ni Didi gamit ang kanyang palad. Bumitiw si Didi sa kanyang kapalaran habang mahigpit niyang niyakap ang bewang ng kanyang ina. Pinasok niya ang kanyang ulo sa pagitan ng 2 bukol ng laman habang bumubulong, sige at hampasin mo ako. Walang hiya si Old Lady Teresa sa paghiling sa kanyang anak na tawagin siyang kapatid. Walang hiya. Walang hiya. Saglit silang nagkagulo sa garden, nagtatawanan at nagbubonding, medyo nagdulot ng ingay doon. 583. Si Justin, na lumabas ng sanatorium kasama si Oscar, ay hindi alam na ang mag-inang mag-ina ay abala sa pagtawa sa likod bahay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Justin na si Oscar ay nagsisimula ng kumilos ng mas walang katotohanan kaysa karaniwan. Hindi ba ako lang ang nakatatandang pinsan niya? Kailangan ba niya akong titigan at ngumiti na para bang manliligaw niya ako? Huminto sa paglalakad si Justin at nagtanong, sige, ano ang gusto mong sabihin? At para sa pag-ibig ng Diyos, tumigil ka sa pagngiti na parang tulala. Napakamot si Oscar sa likod ng kanyang ulo, sa pag-aakalang siya ay mukhang isang ganap na retard. Hindi ko talaga akalain na magiging pinsan ko si Kuya Gibson. Parang panaginip lang.
Paano ko pipigilan ang pagngiti? Kaya ba nagpasya kang kalad ka rin ako palabas dito? Malungkot na tanong ni Justin. Siyempre hindi. Tiniyak ni Oscar na walang tao sa paligid bago sinabing, Brother Chen, mayroon ka bang ganyan na uri ng relasyon sa aking biyenan? Anong klaseng relasyon? Nagkunwaring walang kamalay-malay si Justin. Ang uri ng lalaki at babae, nakangiting sabi ni Oscar. Nakakunot ang noo, sumagot si Justin, isipin mo ang sarili mong negosyo. Ipamumuhay ko ang buhay ko sa paraang pipiliin ko, at mabubuhay ka sa paraang gusto mo. Kuya, huwag mong intindihin, nagmamadaling sagot ni Oscar, wala akong pakialam na ganoon. Sa katunayan, 100% ang aking suporta sa inyo. What do you mean by have a thing? Stop spouting out nonsense. Seryoso akong tao. Nanlaki ang mata ni Justin sa galit. Damn! Paano ako tatayo dito at hahayaang suron niya ang aking kainosentehan? Hindi pa nga ako nakakagat eh. Si Oscar ay halatang walang magawa sa makapal na mukha ni Justin. Nakangiting awkward na sinabi niya, Kuya, I was just trying to be more understanding. Medyo nakakalito ang seniority dito. Kung may something ka sa mother-in-law, brother, ba o father-in-law, ang tawag ko sa'yo. Ang biyenan mo. Hindi mo kailangang magpatalo para lang dito. Tawagan mo ako kahit anong gusto mo, sabi ni Justin na may konsensya. Ang mga anyo ng address ay talagang magiging nakalilito sakaling magkaroon ng ilang sitwasyon. Mukhang hindi magiging madaling mahuli si Teresa. Oscar ay hindi nang ahas na asar kay Justin. Mukhang problemado, sinabi ng nanay ko na kung talagang ganoon ang antas ng relasyon mo kay Tita Dawson, nangangahulugan ito na ang angkan ng Dawson ay mapapalapit sa angkan ng Gibson. Ito ay lubos na makikinabang sa magkabilang panig. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata. Sinabi ba talaga sa'yo ng mama mo yan? Oo, ganoon din talaga ang nararamdaman ko. Ang mga negosyo ng Dawson clan ay isa sa, kung hindi man ang pinakamalaki sa buong Zenica. Bilang isa sa 4 na pangunahing angkan, makakasigurado kang nagtataglay sila ng higit na kapangyarihan kaysa nakikita. Excited na bulalas ni Oscar. Pinunasan ni Justin ang kanyang ilong. Itong Jenna Gibson ay medyo daring, di ba? Postahan akong pareho siya at si Henderson Yuan na alam ang mga kamakailang kaganapan. Ang lahat ay dapat na konektado sa isa't isa sa isang paraan o iba pa. Si Master Dawson ay nalason, ang kanyang paggamot ay nagambala sa kalagitnaan, ang pagkamatay ni Melvin, ang angkan ng yan ay nahalal, at iba pa. Ang pagkakakilanlan ni Justin ay hindi lihim sa mga matataas na tao. At least, alam ng lahat na bahagi siya ng Gibson clan. Bilang isang resulta, inaasahan na ang angkan ng Gibson ay malapit ng mahulog sa kaguluhan. Maraming mga negatibong insidente ang nagpakita na ang ilang mga tao ay nagbabalak laban sa Gibson clan sa isang pagtatangka upang sila ay bumagsak. Sa ganitong kakilakilabot na sandali tulad ng isang ito, ang angkan ng Dawson na pumasok upang suportahan sila ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Bagamat ang angkan ng Dawson ang pangunahing namamahala ng mga negosyo, tiyak na umaasa ito sa hindi kilalang kapangyarihan, na siyang dahilan kung bakit napapanatili nila ang kanilang posisyon bilang isa sa 4 na pangunahing angkan. Ang kanilang mga kapangyarihan na nakatago sa ilalim ng ibabaw ay hindi maarak ng karamihan. Malinaw na gusto ni Jenna na ipahiwatig ng kanyang anak si Justin kapag nagkita sila. At the end of the day, being his senior, nakakahiya para sa kanya na sabihin sa kanyang pamangkin na makipagrelasyon sa isang mas matandang henerasyon. Higit pa rito, ang babae ay maaaring maging kanyang magiging in-law. Dapat kang bumalik at subukang makuha ang mabuting panig ng iyong biyenan. Itigil ang pagsunod sa akin. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay kay Oscar. Mukhang malungkot si Oscar. Teka lang, kuya. Bakit mo ako hinahabol? Tinanong pa kita kung paano pasayahin ang mga babae. Dahil marami kang babae, sigurado akong may mga pakulo ka na maaari mong ibahagi. Ang mga salita ni Oscar ay parang mga saksak sa puso ni Justin. Ako mismo ay naghahanap ng mga trick. Kaya ano ang maaari mong matutunan mula sa akin?
Isip niya. Sinulyapan siya ng matalim, sinabi ni Justin, ibabalik kita kapag tumanggi kang umalis. Nang makitang sasampalin siya ni Justin, napaatras si Oscar sa takot. Pinilit niyang ngumiti, kumalma ka lang kuya. Nagtatanong lang naman ako. Ayos lang kung ayaw mo akong turuan. Uye, bakit hindi tayo magsama-sama para sa ilang round ng Warcraft ngayong gabi? Ilang oras na tayong hindi nakakalaro. Hindi ako libre. Bakit ngayon ay nasa mood si Justin para sa mga laro sa computer? Sa sobrang tamad na magsalita, umalis siya sa sanatorium, iniwan si Oscar na nakatayo doon ng malungkot. Hindi pa rin siya sigurado kung paano niya hindi nasisiyahan si Justin. Ang pagmamaneho ni Justin pauwi ay puno ng pagkabalisa sa isip. Iniisip niya kung anong regalo ang makukuha para kay Marian at kung paano niya malalaman ang higit patungkol sa kanyang mga libangan, interes, at mga nakaraang karanasan. Gayunpaman, upang iwaksi ang pagkakasala ni Marian ay nangangailangan ng higit sa isang araw na pagsisikap. Ang pasensya, naisip niya, ang susi sa lahat ng ito. Kaya, nagpunta siya sa kampo ng pagsasanay sa tabing dagat upang hanapin si Karina tulad ng naplano. Tulad ng ipinangako ni Justin na ipanukala ang kasal sa Collins clan sa Central City, kailangan niyang magbigay ng sagot kung kailan iyon mangyayari. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating sa training camp, sinabihan si Justin ng taong kinauukulan na umalis si Karina sa lugar. Nang matapos ang pagsasanay ng Dragon Group recruit, nagpaplano si Karina na kunin ang panghuling pagtatasa, kung saan siya ay humingi ng pahintulot ni Justin. Gayunpaman, dahil sa isang bagay na ginawa ni Justin sa nakaraan, hindi ito nagawa ni Karina. Ang bagay na ito ay malinaw na ang pagkamatay ni Chief Lawton sa pamamagitan ng mga kamay ni Justin. Noong una, hindi binalak ni Mark Collins na talagang payagan ang kanyang anak na babae na sumali sa Dragon Group. Higit pa rito, ipinangako niya kay Justin na hindi siya sasali sa Red Flame Iron Brigade. Bilang resulta, ang pagpayag kay Karina na pumalit sa posisyon ni Chief Lawton ay ang pinakamahusay na posibleng alternatibo. Ang pagbabalik sa posisyon ni Karina ay dapat na maganap kahit isang buwan lang. Gayunpaman, walang inaasahan na si Chief Lawton ay napatay 2 araw na ang nakakaraan. Ang bagay na iyon ay hindi nagdulot ng malaking resulta dahil sa Red Flame Iron Brigade. Gayunpaman, ang departamento ng pulisya ay nangangailangan pa rin ng isang hepe at walang angkop na mga kandidato. Kaya naman, bilang general, nakiusap si Mark Ing sa kanyang anak na si Karina na isuko ang huling pagsusuri at bumalik sa departamento ng pulisya. Dahil din kay Karina na naging babae ni Justin kaya siya naging maayos. Siya ay asar minsan, at pinalo ang mga pulis sa departamentong iyon. Medyo nagilty si Justin sa nangyari kay Karina. Nangako siya sa kanya na papayagan niya itong makatapos ng pagsasanay. Ngunit ang kanyang mga aksyon ay tila hindi sinasadyang binawi ang kanyang salita. Dahil hindi siya tinawagan ni Karina matapos siyang maging punong muli, ligtas na sabihin na malamang na asar ito sa kanya. Nag-isip sandali si Justin, at naisip na angkop na bisitahin ang departamento ng pulisya upang bigyan siya ng paliwanag. Matapos magmaneho ng 1 pang kalahating oras, dumating si Justin sa istasyon ng pulisya kung saan siya nagdulot ng malaking gulo 2 araw na ang nakakaraan. Pagbaba ng sasakyan, naglakad si Justin patungo sa pasukan, nakita lamang niya ang 2 pulis na nakatitig sa kanya sa takot at pagkabalisa. Napansin ni Justin na inabot pa nila ang kanilang mga handgun, na nagpangiti sa kanya ng mapait. Anong kinatatakutan mo? Pumunta ako dito para hanapin si Chief Collins. Nasa loob ba siya? Lumabas si Chief Collins para arestuhin ang mga kriminal, nauutol na sabi ng isa sa mga pulis. Sumimangot si Justin. Hindi siya nakakakuha ng sapat na pahinga. Noong una ko siyang makilala, alam ko na siya ay isang suplado ngunit hot na pulis. Paano ito na siya ay nagtatrabaho na sa kanyang unang araw pabalik? Kailan siya babalik? Tanong ni Justin. Bago sumagot ang pulis, tumingin muna siya sa kaliwa niya. Nagmamadali, napabulalas siya, bumalik na si Chief. Lumingon si Justin. Inaasahan, 3 sasakyan ng pulis ang lumapit sa parking area at huminto sa labas mismo ng pasukan ng istasyon.
Nakasuot ng berdeng uniforme ng pulis, may maikling buhok at eleganteng figura, lumabas si Karina mula sa upuan ng pasahero pagkabukas ng pinto. Napakagwapo ni Karina sa kanyang uniforme. Maaliwalas ang kurba ng kanyang katawan, habang ang bahagi sa pagitan ng kanyang mga kilay ay napuno na ngayon ng glamour, dahilan upang lumitaw ang kanyang matulis na tabas ng mukha lalo na kapansin-pansin. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Justin na uminit ang kanyang puso nang makitang si Karina ay nagbihis ng kung ano siya. Hindi papansinin ng lahat kung nagawang kumbansihin siya ni Justin na makipagmahalan sa kanyang uniforme, hindi ba ito ay isang panaginip na totoo para sa kanya. Itinaas ni Karina ang kanyang ulo at napansin si Justin sa pasukan. Nang makita ang kakaibang lalaki na nakangiti sa kanya ng walang dahilan, hindi siya mukhang natuwa. Hindi pinansin si Justin, ngumuso siya at nagutos, dalhin ang mga perp na ito sa istasyon. Ako mismo ang magtatanong sa kanila. Oo, Chief. Mataas ang loob ng mga pulis, na para bang si Karina ay marangal at iginagalang gaya ng dati. Sabay-sabay na hinailan ng 4 hanggang 5 pulis ang mga nakaposas na kriminal palabas ng sasakyan. Sila ay nasa 6 na matipunong lalaki, at isang nasa katanghaliang gulang, magalang na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may suot na salamin na may gintong frame. Ang maputi at walang balbas na lalaki ay sumimangot sa disgusto ng sapilitang lumabas ng sasakyan. Puno ng mali siya ang kanyang mukha, nagsalita siya sa kanyang medyo magnetic na boses, Chief Collins, kung may gawin kang anumang masama sa amin, ako, si Gary, mula sa Green Dragon Society ay hindi hahayaang mawala ito. Kapag dumating na ang aking mga abogado, sisingilan kanya para sa paggamit ng karahasan sa pagpapatupad ng batas. Itigil mo na ang kalokohan mong labis na paggamit. Isa kang hamak ng lipunan na walang ebidensya, kahit 100 abogado ay hindi ka mailigtas. Malamig na umungol si Karina. Kinawayan niya ang kanyang kamay bago itinulak sa himpilan ng pulisya ang lalaking tinatawag na Gary. Bahagyang natigilan si Justin, nakatayo sa may pasukan. Ano ang sinabi niya? Green Dragon Society. Hindi ba iyon ang gang na kontrolado ng ama ni Melinda, ang nakikipagsosyo kay Roslyn? Tandang pananong. Isip niya. 584. Bago malaman ni Justin kung bakit, inutusan na ni Karina ang kanyang mga nasasakupan na dalhin si Gary at ang iba pa sa istasyon ng pulisya. Nang dumaan si Karina kay Justin, hindi niya pinansin ang presensya nito na parabang hindi siya nakikita. Hindi man lang siya nag-abalang mag-hi. Mapait na ngumiti si Justin. Siya ay halatang galit, ngunit sa parehong oras, mayroon siyang lahat ng dahilan upang maging. Noon pa man ay ipinagmamalaki ni Karina ang kanyang trabaho bilang isang policewoman. Ngunit si Justin sa kabilang banda, ay isang taong patuloy na binabaliwala ang batas. Hindi nakakalimutan na ang kanyang pinakahuling krimen ay ang pagpatay sa isang hepe ng pulisya. Kay Karina, kahit ang lalaking mahal niya, mahirap pa rin para sa kanya. Para tanggapin ito. Naging matyaga si Justin dahil alam niyang iyon ang nangyari. Sinundan niya si Karina sa istasyon, at nakilala ng ilang pulis na lahat ay nanginginig sa takot habang nilalampasan niya sila. Umatras sila sa kanya na parabang isa siyang terorista. Natural na napansin ni Karina ang kanilang mga reaksyon, na naging dahilan upang mapatitig siya kay Justin ng may galit habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Walang magawang iwinagayway ni Justin ang kanyang kamay. Naniniwala akong duwag lang sila. Maliban sa lalaking nasa katanghaliang gulang na may puting mukha na tinatawag na Gary, ang iba pang 5 miyembro ng Green Dragon Society ay inilagay sa malaking silid ng interogasyon sa labas. Sa kabilang banda, ang mayabang na si Gary ay inilagay sa isang solitary interrogation room. Nang pumasok si Karina sa silid, sinundan siya ni Justin. Nang makita ng ibang pulis, hindi man lang siya sinubukang pigilan. Muling natahimik si Karina. Sa wakas, tumalikod siya at hinaranggan si Justin. Galit na sabi niya, bakit mo ako sinusundan? Kung hindi mo napansin, nagtatrabaho ako. Nakangiting sumagot si Justin, magpatuloy. Ang tagal na rin kitang hindi nakikita, kaya medyo na-miss kita. Natural na natuwa si Karina sa kanyang mga salita dahil hindi pa siya nakipagrelasyon.
Sa kabila ng pagkaalam na sinabi iyon ni Justin para pasayahin siya, naramdaman niyang bumuti ang kanyang kalooban. Inikot niya ang kanyang mga mata, nagsimula siyang magsalita ng mas malumanay. Hindi ako ganoon kadaling madamay. Bakit hindi mo ako binisita 2 araw na ang nakakaraan nang bumalik ka? Pumunta ka pa rito para igiit ang iyong pangangibabaw. Maraming salamat sa iyong tulong, kung hindi, kailangan kong maghintay ng isa pang 2 buwan upang mabawi ang aking posisyon. Maasim ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Alam ni Justin na siya ay nagiging sarcastic. Gayunpaman, pinili niyang paglaruan ang panunuyan nito. Nakangiting sagot niya, "No need to thank me. Naramdaman ko lang na naghihirap ka sa training camp, at gusto kong bumalik ka ng mas maaga. Tingnan mo. Mas maganda ka sa uniforme ng pulis na ito kaysa sa ginawa mo sa kampo. Tingnan mo, naglaway pa nga ako. Ikaw, paanong napakawalan mo?" Hindi nakayanan ni Karina ang kanyang makapal na pag-uugali bukod pa sa kanyang pervert na titig, na para bang hubot-hubad siya. "Kung hindi ako walang hiya, sa tingin mo ba pupunta ako dito para hanapin ka?" Ngumiti si Justin. "Sige, Karina, ang dakilang Chief Collins, ipinapangako ko na hindi basta-basta papatay ng mga pulis sa hinaharap. Sa hinaharap kung kailangan kong pumatay ng isa, ikaw ang unang makakaalam. Malayo na ang narating natin sa hirap at ginhawa. Gusto mo bang hayaan ang pagkamatay ng isang hanggal na makaapekto sa ating relasyon?" Bahagyang namula si Karina. Buti na lang at hindi siya nakita ng mga pulis na nakatayo sa tabi. Nagreklamo siya, "Bakit kailangan mo akong alalahanin? Alam mo ba na ang kawalang ingat mo ay naging sanhi ng paghihirap ni elder sister sa Central City ngayon? Ang iyong nakatatandang kapatid na babae." Natigilan si Justin. Paano ang relasyon ni Karen? Naisip niya. Tila napagtanto ni Karina na hindi niya dapat sinabi ito sa kanya dahil sinubukan niyang iwasan ang pakikipag-eye contact sa kanya. Naku, wala naman masyado. Hindi ba't binantayan ka ni elder sister noon? Pagod na siyang harapin ang mga resulta ng mga sakuna mo. Huwag mo nang masyadong isipin. Lumabas ka na, may gagawin akong interogasyon. Hindi madaling nalinlang si Justin. Ipinanganak na may matibay na moral, si Karina ay hindi nagkaroon ng kakayahang magsinungaling ng maayos. Kaya, mahigpit na tinanong ni Justin, "Ano ang nangyari sa iyong nakatatandang kapatid na babae? Alam kong may hindi tama, dahil hindi siya bumalik. Hindi ba siya direktang nakaapekto sa aking mga aksyon? Dahil ba sa pagkamatay ni Billy Zeng kaya siya ay nahaharap sa kahihinatnan para sa akin?" Namutla si Karina at ibinaba ang kanyang ulo, na parang nataranta. Sa wakas, malumanay, sumagot siya, "Ayaw ni elder sister na malaman mo noong una, ngunit alam kong malalaman mo rin ito sa madaling panahon. Kailangan kong magtrabaho ngayon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo pagkatapos kong umalis sa trabaho, maaari ba?" Naramdaman ni Justin na may mali kaya sinabi ni Karen kay Karina na itago ito sa kanya. Higit pa rito, nang tanungin niya si Marking tungkol dito kanina, naantala siya ng tawag sa telepono ni Zhao Teng, at nakalimutan ang tungkol dito. Ngayon, tiyak na mukhang may kailangang ipapaliwanag si Karen. Ang eksena noong araw bago umalis si Karen kay Stonegate ay lumabas sa kanyang isipan. Sa tulay, tinitigan niya ang kalangitan sa gabi habang umiihip ang malamig na hangin at lumingon sa kanya. The cold yet elegant figure, now that he thought about it, na-miss niya talaga ito. Bahagyang bumantong hininga si Justin. Itinuro si Gary na nauubusan na ng pasensya, tinanong niya, ano ang ginawa ng taong ito? Bagamat hindi alam ni Karina kung bakit siya nagtanong, ipinaliwanag niya, ang kanyang pangalan ay Gary. Nabalitaan ko na siya ay isang district manager mula sa isang pangunahing gang na tinatawag na Green Dragon Society. Naniniwala ako na konektado siya sa nangungunang gang sa Stonegate. Noong una, ang Red Thorn Society ay ang tanging pangunahing sindikato sa Stonegate. Hindi sila isang malaking banta dahil nakipagtulungan sila sa mga pulis ng maayos. Gayunpaman, mula noong ang kanilang mga linya ay nagsimula sa Green Society.
Kakabalik ko lang kahapon, at ngayon ay nakatanggap ako ng balita na kamakailan lang ay nagbukas siya ng isang nightclub kung saan pinilit niya ang mahigit 30 kabataang babae sa universidad na makisali sa prostitution. Gumamit siya ng droga para matiyak ang kanilang kooperasyon. Sinubukan siya ng ilang babae na isumbong siya sa pulisya, ngunit mabilis silang naasikaso. Hindi siya mas mahusay kaysa sa karaniwang aso. Kumunat ang noo ni Justin. Sigurado siya na hindi hahayaan ni Roslyn na maganap ang ganitong uri ng deal sa loob ng Red Thorn Society. Sa halip, ito ay isang problema sa Green Dragon Society. Higit pa rito, tiyak na nawala ng konsensya si Gary matapos mamsmerize ng pera. Hindi maaaring ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganito. Gayunpaman, ang yumaong Chief Lawton ay dapat na umatras mula sa Green Dragon Society sa kabila ng pagtanggap ng mga ulat. Ngayong bumalik si Karina, tiyak na maibibigay ang hustisya sa ilalim ng kanyang pamamahala. Kaya, nauna siyang arestuhin si Gary nang walang pag-aalinlangan. Ayon sa batas, paano siya kakasuhan? Tanong ni Justin. Kung kakasuhan siya, kasunod ng kasalukuyang mga batas ng Zenica, kukupiskahin ang kanyang mga ari-arian, at makukulong siya ng 1 hanggang 2 taon. Kung makakita kami ng ebidensya na siya ang naging sanhi ng pagkamatay ng ilang estudyante sa universidad, maaari pa siyang mabigyan ng hatol na kamatayan. Gayunpaman, para sa isang bihasang leader ng tog na tulad niya, naniniwala ako na marami siyang scapegoats na hahalili sa kanya. Ang hustisya ay hindi ganoon kadaling pagsilbihan ng isang tao na tulad niya sa Collins, sabi ni Jan Satis. Tumango si Justin habang naiintindihan niya ang sitwasyon. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad patungo sa mayabang na si Gary. Matagal nang hindi nasisiyahan si Gary. Hindi niya kilala kung sino si Justin, ngunit casual na nakikipag-chat si Justin sa babaeng hepe sa halip na tanungin siya. Pakiramdam niya ay hindi siya siniseryoso. Nang makita niyang naglalakad si Justin, sumangot siya sa pang-aalipusta. Stupid kid, kahanga-hanga ka, no? Kahit na ang isang ligaw na espiritu na tulad ni Chief Collins ay pinaamo mo na. Hindi ka mukhang lalaking umaasa sa mga babae, kaya may kakayahan ka ba sa ilang aspeto? Nanatiling tahimik si Justin. Nang walang salita, sinampal niya si Gary sa kaliwang pisngi niya. Sampal. Isang malakas na kalabog ang maririnig. Inihagi si Gary sa lupa mula sa upuan. Ang kanyang katawan ay bumagsak pa ng ilang ikot. Nahulog ang salamin ni Gary. Ang tanging naramdaman niya ay ang lasa ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Nang maramdaman niya ang pamamaga sa kanyang kaliwang pisngi ay sa kanya lamang napagtantong binugbog siya. Hindi man lang siya nakapag-react on time. Si Gary na ang ulo ay napapalibutan ng mga bituin ay kinuha ang kanyang salamin sa mata at isinuot ang mga ito. Nagpupumiglas habang nakatayo, itinuro niya si Justin na puno ng galit ang mukha. Malamig na tanong niya, ba't mo lang ako sinaktan? Brat, alam mo ba kung sino ako? Hindi inaasahan ni Karina na biglang magwelga si Justin. Bagamat naiintindihan niya kung bakit niya ginawa iyon, sila ay nasa istasyon ng pulisya pagkatapos ng lahat. Kaya naman, lumakad siya pasulong at mahinang nagsabi, Justin, hayaan mo akong hawakan ito. Hindi ko siya hahayaang makalayo ng madali. Umiling si Justin. Ang taong ito ay hindi katumbas ng iyong oras. Hayaan mong ako na ang bahala dito. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin sa akin ang tungkol sa iyong nakatatandang kapatid na babae. Nang matapos magsalita si Justin, kinuha niya ang telepono mula sa bulsa ng kanyang shirt. Naalala niya na nasave niya ang numero ng kanyang biyenan na si Oliver. Nang marinig ni Gary na tinawag ni Karina ang pangalang Justin, bigla siyang napaisip. Parang narinig na niya ang pangalang iyon noon, ngunit wala siyang maalala sa sandaling iyon. Nang makita ni Karina kung gaano gustong malaman ni Justin ang tungkol sa sitwasyon ng kanyang kapatid, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagiging komplikado, bumaantong hininga muli. Hindi niya masyadong inisip kung paano lulutasin ni Justin ang problema kay Gary. 585. Sa pamagitan ng isang floor-to-ceiling window, ang mainit na sikat ng araw sa hapon ay sumisikat sa puting themed living hall ng isang seaside villa na matatagpuan sa timog ng Stonegate.
Sa malaking sofa na beige ay si Oliver, nakaupo roon na maayos na nakasuklay ang kanyang buhok. Nakasuot ng isang pares ng salamin sa pagbabasa, binabasa niya ang mga talambuhay ng mga sikat at matagumpay na tao. Si Madam Brown na lampas na sa kanyang prime, gumawa ng green tea at inihain ito sa kanyang asawa. Pagkatapos ay lapag ang tray, nagreklamo siya, "Oliver, nagbabasa ka na nitong mga nakaraang oras. Kailan ito magiging sapat?" Binaliktad ni Oliver ang isa pang pahina. "Bakit masama ang mapayapang pagbabasa? Bihira para sa iyo ang pakiramdam ng kapayapaan, ngunit ito ay tahimik lamang para sa akin dito sa bahay," sabi ni Madam Brown na hindi nasisiyahan. "Noong nandito pa si Melinda, may isang babae man lang na makakausap ko. Ngayong nakabalik ka na, at umalis na si Melinda, halos wala ka ng 2 segundo sa araw mong kausapin ako. Paano si Minghao?" Tanong ni Oliver. "Kailan pa ako umasa sa batang iyon? Lagi siyang wala kahit saan," hindi nasisiyahang sabi ni Madam Brown. Kumunat ang noo ni Oliver. Dahil nakaipon nga siya ng malaking kasalanan para sa kanyang asawa sa mga nakaraang taon, wala na siyang masabi. Sa wakas, isinara niya ang kanyang libro nang nakangiti. Sige. Hihinto ako sa pagbabasa at kakausapin kita saglit." Agad na ipinakita ni Madam Brown ang saya sa kanyang mukha. Makikitang madali siyang makontento. Nang gustong magsalita ni Madam Brown, tumunog ang telepono ni Oliver sa coffee table. Kinuha ni Madam Brown ang telepono at tiningnan ang display. Agad na bumungad sa kanyang mga mata si Joy. Si Justin. Itong manugang natin ay hindi pa tayo tinatawagan noon, di ba? Tinaas ni Oliver ang kanyang kilay at sinabing, hindi niya tayo tatawagan ng walang kabuluhan. Ang umaasang tatawag siya ng mga kasiyahan ay mas mahirap kaysa makapasok sa langit. Sana kung ano man ito, hindi ito magdulot sa akin ng labis na problema. Bakit palagi kang negatibo? Bagamat hindi ordinaryong relasyon sina Melinda at Justin, manugang pa rin natin siya. Maaari pa ba nating makita siyang estranghero? Wika ni Madam Brown habang ipinapasa ang telepono sa asawa. Napabuntong hininga si Oliver at sinagot ang tawag. Anong kailangan mo? Sa silid ng interogasyon, nag-alinlangan sandali si Justin. Uncle, kahit na hindi ako dapat magsimula sa mga demands dahil bihira akong tumawag, you will have to excuse me this time. Isa ba sa mga tauhan mo ang tinatawag na Gary? Maputi ang balat niya at mukhang mga 40 taong gulang. Wala siyang balbas, at halata sa kanyang salamin na masamang tao siya. Gary. Nagtataka si Oliver kung bakit biglang nagtanong si Justin. Isa siya sa mga assistant ko na personal kong pinalaki nitong mga nakaraang taon. Medyo matagal na niya akong nililiman. Maraming gawain sa Stonegate ang inaasikaso niya. Siya pala yon. Pagkatapos makakuha ng kumpirmasyon, maikling ipinaliwanag ni Justin ang krimen ni Gary. Nasa interrogation room siya ngayon ng police station. Tinatawagan kita para ipaalam sa iyo ang tungkol sa pagkakakulong niya. Tio, huwag kang makisali, dahil hindi mo naman siya haantong sa pagpiyansa. Ayoko lang na lumala pa ang relasyon natin ng lalaking ito. Mula nang magsimulang patakbuhin ni Oliver ang mga sindikato sa ilalim ng lupa sa Central City, walang nang-ahas na hominin siya tulad ng ginawa ni Justin. Agad na napuno ng galit, sinabi niya, kaya sinusubukan mong aipakulong ang aking lalaki at hilingin sa akin na umupo ng tahimik at manood habang nangyayari iyon. Sumagot si Justin, may mga partikular na paksa na sa tingin ko ay pinakamahusay na hindi nasasabi. Hindi ako naniniwala na ikaw ay nasa dilim tungkol sa mga ginagawa ni Gary. Kung ang isang bagay na tulad nito ay mad-ulash sa iyong mga mata, kung gayon hindi ka kwalipikadong maging pinuno nila. Kaya, ikaw ay dapat na maging katuwang niya sa krimen. Gayunpaman, alam ko na hindi maiiwasan para sa isang bagay o sa ilalim ng mundo na ipapakita ko pa rin sa iyo. Tito, para kay Melinda. Hindi ko alam kung paano mo ito ginagawa sa Central City, ngunit sa Stonegate, ipinapayo ko sa iyo na lumayo sa pagkontamina sa ating kapaligiran. Noong una ay naisip ko na walang major na magaganap para sa Green Dragon Society na pumasok sa Stonegate, ngunit tila hindi iyon ang kaso.
Hindi ako mabuting tao, ngunit mas gugustuhin kung pumatay kaysa pilitin ang mga babaeng estudyante sa prostitution. Hindi gustong marinig ni Roslyn na may nangyaring ganito sa kanyang teritoryo. Sasabihin ko kay Roslyn na ititigil na ng Red Thorn Society ang partnership sa Green Dragon Society. You guys should move on elsewhere to continue your work, but you're not allowed to move under my watch. I also don't want to be breaking the news. Marahas na hinampis ni Oliver ang sofa nang marinig niya ang tono ni Justin. Galit na galit siyang sumigaw, "You dare bring Melinda into this. Yamang alam mo na ako ang ama ni Melinda, bakit mo tinutulungan ang iba na suwayin ako? Walang sino man sa underworld ang maaaring ganap na malinis sa droga at pakikipagtalik. Ito ay walang kabuluhan, ngunit hinihingi mo ang katulong na ginugol ko ng mahabang panahon na ipadala sa bilangguan." Agad na naging malamig ang boses ni Justin. "Sakto lang na ikaw ang ama ni Melinda kaya hindi rin kita pinatay. Hayaan mong linawin ko. Si Melinda ay babae ko, hindi dahil ang tatay niya ay tinatawag na Oliver, ngunit ang lalaki niya ay Justin. Binibigyan kita ng pagkilala at tinatawag kitang tito. Kung hindi, umutot ka na lang. Wala akong pakialam sa sarili kong ama. Bakit mo iniisip na tutulungan ko ang biyenan ko? Huwag mo akong piliting hawakan ito ng personal." Agad na ibinaba ni Justin ang tawag pagkatapos niyang magsalita bago isara ang kanyang telepono at ibinalik ito sa bulsa. Napatulala si Gary. Itinuro si Justin, habang nanginginig ang kanyang boses, nauutil siya, ikaw ay. Ikaw ang manugang ni boss, siyang Master Justin. Si Karina na nakatayo sa likod ni Justin, gayunpaman, ay nagpout sa sama ng loob. Masasabi niya sa kanyang pag-uusap na ang ginang ng Green Dragon Society ay isa rin sa kanyang mga babae. Bakit may mga babae kahit saan ang lalaking ito? Naisip niya. Wala sa mood si Justin na kausapin si Gary. Sa mapurol na paraan, sinabi niya, naniniwala ako na alam mo ang sitwasyon. Pumunta sa kulungan ng tahimik. Kahit na ang iyong amo ay hindi ka mailigtas ngayon. Kung may balak kang gumawa ng anumang mga trick, personal kung babaliin ang iyong leeg. Sa kabila ng pagiging sangkot sa pagpatay noon, malinaw na naramdaman ni Gary na ang mga mata ni Justin ay naglalaman ng malalim at nakasusuklam na presyon, na may layuning pumatay na mas makapal kaysa sa iba. Bilang karagdagan sa pakikipag-usap niya kay Oliver kanina, halatang hindi siya kinatatakutan ni Justin, hindi banggitin na hinayaan lang niyang mabuhay si Oliver dahil kay Melinda. Kaya naman, mukhang hindi na umasa si Gary kay Oliver. Gayunpaman, determinado pa rin si Gary na huwag tanggapin ang kanyang kapalaran na makulong at kumpiskahin ang kanyang mga ari-arian. Kaya, pinilit niyang ngumiti at sinabing, young master, ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na ganito ako katanga. Nalinlang ako ng mga tauhan ko. Lahat ay nagkakamali. So, mapapatawad mo ba ako sa pagkakataong ito? Stop talking nonsense. No man is this talkative. Sumimangot si Justin at lumingon kay Colin's ina. Hayaan siyang pumirma sa isang pahayag ng pagtatapat, at isulat ang lahat ng kailangan. Gawin mo ang lahat ng kailangan mo. Maaari mong sabihin sa akin ang tungkol sa iyong nakatatandang kapatid na babae pagkatapos. Pagkatapos magsalita ni Justin, siya mismo ang umalis sa silid ng interogasyon. Gustong ipagpatuloy ni Gary ang pagsusumamo, ngunit wala siyang ideya kung paano magpapatuloy. Nangangamba ang kanyang mga ngipin, hindi pinapansin kung nasaan siya, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Oliver. Kahit na mukhang hindi makakatulong si Oliver, kailangan niyang subukan at umasa para sa pinakamahusay. Nang maikonekta ang tawag, agad na sumigaw si Gary, "Boss. Kailangan mo akong iligtas. Ako ay ipapadala sa bilangguan sa lalong madaling panahon. Sino ang tutulong sa iyo kung gayon?" Nag-aapoy ang mga mata ni Oliver habang namumutla ang kanyang mukha. "Ikaw ay walang iba kundi isang kabiguan. Umihi ka sa kulungan." Pagkatapos ng sigaw, tinapos ni Oliver ang tawag. Bahagyang natarante si Madam Brown nang makitang galit na galit ang kanyang asawa, hindi pa banggitin na dulot ito ni Justin. "Oliver, mangyaring huwag gawin ito. Si Justin ay talagang mabait.
Siya ay isa sa atin pagkatapos ng lahat, huwag itago ito sa iyong puso. Humph! Buti na lang mabait siya. Isa talaga siya sa atin. Nipotikip si Oliver Brown sa kanyang mga ngipin, alam na alam niyang hindi niya mahawakan si Justin. Sa totoo lang, matagal na niyang nalaman na hindi niya maintindihan ang mga kakayahan ni Justin. Gayunpaman, una niyang naisip na maaari siyang umasa kay Justin para sa tulong dahil sa presensya ng kanyang anak. Sa hindi inaasahan, pagdating sa usapin ng prinsipyo, walang pakialam si Justin kung kanino siya kaharap. At saka, kung tumanggi siyang umatras, hindi rin magpipigil si Justin. Wala kang pakialam sa sarili mong ama. Galit na asar si Oliver kaya nagsimula siyang tumawa. Sa wakas, tumawa siya ng malakas na parang baliw na gumalaw ang sofa. Kahit si Madam Brown ay natagpuan siyang kakaiba dahil hindi niya alam kung ang kanyang asawa ay galit o natutuwa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.